Tribe. My Master. Chapter 681 hanggang 690. Maging sikat sa isang labanan. Nang marinig ni Chang Bazai ang malamig na boses ni Yang Yio, bumagsak ang bukol sa buong katawan niya. Pabilis ng pabilis ang kanyang mga paa, at malapit na siyang makatakas. Gayunpaman, sa oras na ito, naramdaman lamang niya ang isang malaking presyon, na biglang bumalot sa kanyang kaluluwa. Biglang nanginig ang kanyang katawan at pilit na pinipigilan. Matagal nang alam ni Chang Bazai na si Yang Yio ay kakaiba at malayo sa isang normal na Jindan cultivator, kung hindi ay hindi siya magiging maingat at naghintay at gagawa ng aksyon laban kay Yang Yio. Ngayong naramdaman na niya ang parang bundok na presyon sa kanyang katawan, wala siyang pakialam sa kahit ano at direktang sinunog ang asensya ng kanyang dugo sa isang dagandong, naghahanda na tumakas na may dugo. Boom boom! Gayunpaman, bago niya ma-activate ang kanyang blood essence, binaril siya ng 2 beses. 2 lalaking nakabaluti, isang itim at isang puti, ang bumaril sa kanya ng 2 beses. Puff! Isang subo ng lumang dugo ang bumulwak, at si Chang Bazai ay natakot. Biglang napatigil ang kanyang katawan, at binaril siya ng 2 beses. Sa kabutihang palad, siya ay nasa gitnang yugto ng nascent soul, at hindi siya isang vegetarian. Bagamat siya ay nagsuka ng dugo, ang 2 putok ay hindi tumagos sa kanyang katawan pagkatapos ng lahat, at siya ay nagsusuka lamang ng dugo dahil sa backlash ng tunay na chi. Katandaan, sabi ko hanggat kaya ko pang mabuhay, dudurugin ko ang mga buto ninyong 3 hanggang abo. Ngayon na ang turn mo. Nang makitang tatakas na si Chang Bazai, paano siya papayagan ni Yang Yio? Ang 5 elemento ng domain power ay ginawa ng master na supilan ito ng palihim, at kinokontrol ang 2 puppet para harangan ang 2 shot sa harap ni Chang Bazai. Pagkatapos ay umilo si Yang Yio at naabutan si Chang Bazai, at sinuntok si Chang Bazai sa ulo habang nagsasalita. Bang! Tulad ng isang pakwan na sumasabog, si Chang Bazai ay binaril sa ulo ni Yang Yio sa takot. Pagkatapos ay isang gatas na puting liwanag ang lumipad palabas sa katawan ni Chang Bazai sa mabilis na bilis. Ito ay ang miniature na bersyon ng Chang Bazai, ang kanyang nascent soul. Hanggat hindi nawasak ang nascent soul, makakahanap ito ng carrier na hahabulin at mabuhay. Tumili. Kung gayon ay hindi na kailangan pang kumilos ni Yang Yio. Nagpakawala ng mahabang sipol si Daor, at ang maliit niyang katawan ay tumalon at diretsyong sumunggab sa nascent soul na lumipad palabas ng bangkay, na parabang si Daor ay naghihintay ng mahabang panahon. Hindi. Napasigaw si Chang Bazai sa takot. Pagkatapos ay nilamon siya ni Daor sa isang kagat, at pagkatapos ay bumalik siya sa balikat ni Yang Yio at dumighay muli. Ang ugali ni Daor na lunukan ang nascent soul ay direktang nagpasimangot kay Yang Yio. Ang nascent soul ay isang miniature na bersyon ng isang tao. Bagamat ito ay isang malakas na enerhiya, isa rin itong cannibal sa mga mata ni Yang Yio. Hindi niya nagustuhan na nilamon ni Daor ang nascent soul ng buhay. Ngunit sa sandaling ito, siya ay nasa larangan ng digmaan at walang oras upang turuan si Daor. Hindi pa banggitin na hindi nagustuhan ni Yang Yio, ang master, kahit ang iba ay hindi napigil ang kiligin matapos makitang nilamon ni Daor ang nascent soul na buhay. Sa oras na ito, mabilis na umatake ang siyam na Yuanying early stage cultivator. Pinaikit ni Yang Yio ang kanyang mga mata, naging makapangyarihan ang espada ng Dragon Slaying Sword, at naging isang kidlat. Gumamit siya ng 3 galaw ng buto ng kanang kamay. Boom boom boom. Dahil naghahanap ka pa ng kamatayan, pagkatapos ay pumatay. Ngayon ang araw para itatag ang iyong prestihiyo. Tiyak na magiging isang araw para sumikat sa Luofu. Nang dumating din siya, si Yang Yio, sa Mountain and Sea Realm, gumawa siya ng tunog. 4 na master ng gitnang yugto ng Yuanying ang pinatay niya, lalo pa itong mga magsasaka sa unang yugto ng Yuanying. Kaakibat ng bentahe sa larangan, ang pagpatay sa mga taong ito ay isa lamang panig na patayan. Ang sword energy ay naka-crisscross, at ang handbone magic ay mas malakas kaysa sa isa, at ang dagandong ay yumanig sa kalangitan. Napuno ng malakas na hangin at buhangin ang kalangitan, at patuloy ang hiyawan. Hindi makita ng labas ang sitwasyon sa loob, tanging hiyawan lang ang naririnig. Maya-maya ay tumigil ang mga hiyawan. Matapos umihip ang simoy ng hangin, nawala ang alikabok sa bukid, na nagpapakita ng figure ni Yang Yio. Ang 9 na magsasaka sa unang bahagi ng nascent soul ay isa-isang nahulog sa lupa, nawalan ng kanilang sigla. Ang mas nakakatakot pa ay nawala na ang kanilang nascent soul aura. Napatingin ang lahat kay Daor sa balikat ni Yang Yio. Sa oras na ito, nakasquat si Daor sa balikat ni Yang Yio at dumidilaw.
Hindi na kailangang sabihin, ang mga nascent soul ng mga taong ito ay nilamon lahat ni Dower. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw ng devil. Sa sandaling lumabas ang tatlong salita, ang mga nanunood sa labas ay naglaho at nagkalat na parang takot na mga ibon. Malinaw na nakikita ng lahat na si Yang Yiyo ay hindi tulad ng kanyang nakikita. Isa lang siyang simpleng golden elixir. Sa paglunok ni Dower sa nascent soul, wala siyang pagkakataong muling magkatawang tao kahit paano niya hinarap si Yang Yiyo. Isang tao at isang dao, sila ay simpleng pagkakatawang tao ng mga demonyo. Kung sino man ang nag-provoke sa kanila ay matatapos. Sa oras na ito, walang nang-ahas na isipin ang tungkol sa Dower ni Yang Yiyo at ang mga likas na kayamanan sa kanyang katawan. Bagaman ang mga ito ay mabuti, kailangan nilang mabuhay upang tamasahin ang mga ito. Maraming nascent soul cultivator na naruroon ang aktwal na lumahok sa pagtugis kay Dower. Kahit na hindi pa nila inatake si Yang Yiyo ngayon, lahat sila ay nagkasala sa sandaling ito. Hindi banggitin na pinatay ni Yang Yiyan ang 4 na master sa gitnang yugto ng nascent soul at 9 na cultivator sa unang yugto ng nascent soul. Ang kanyang espiritong hayop na si Dower ay nagpakita ng kakayahang agad na maging invisible at patayin ang kaaway, na ikinatakot ng maraming tao na naruroon. Nakita talaga ni Yang Yiyan ang talento ni Dower sa pagiging invisible at pagpatay sa kalaban ngayon lang. Tila dahil ang espiritu nito ay pinagaling ng amo at ang katawan nito ay naibalik ang kanyang talento. Si Yang Yiyan ay masyadong interesado sa misteryosong talento ni Dower. Ang mga taong mayabang at sakam ay pinatay lahat ni Yang Yiyan, at ang mga naghihintay at nag-isip-isip ay natakot din sa bangis ni Yang Yiyan at nagkalat na parang mga ibon at hayop. Sa oras na ito, tanging si Linuo at ang 7 o 8 tao na kanyang dinala ang naiwan sa bukid, at syempre mayroong isang bersyon ng bundok at dagat ng taong African na si Bato. Sina Linuo at Bato ay parehong master ng gitnang yugto ng nascent soul. Sa kasalukuyan, ang paglilinang ng gitnang yugto ng nascent soul sa Luofu Mountain ay itinuturing na pinakamataas na pag-iral, at walang master ng huling yugto ng nascent soul na lumitaw. Pinagmasdan ni Yang Yiyo ang mga taong iyon na nawala sa likuran, at ang sulok ng kanyang bibig ay tumaas ng isang arko. Ito ay talagang isang mundo kung saan iginagalang ang mga malalakas. Kung pumatay ka ng sobra, walang sino man ang natural na makaligtaan ito. Naging matagumpay ang pagpatay ngayon. Pagkatapos ay iwinagayway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay para iligpit ang mga itim at puting puppet at inalis ang field. Sa pagbabalik tanaw at nakita si Linuo na nakatingin sa kanya ng komplikadong mga mata, naglakad si Yang Yiyo patungo kay Linuo. Sa kanyang mga mata, ang babaeng ito ay hindi lamang maganda, ngunit isa ring napakaskimang at matalinong tao, at isang kagalang-galang na babaeng Panginoon. Anuman ang layunin ni Linuo na tumayo upang tulungan siya ngayon, ito ay isang pabor. Dapat tandaan ni Yang Yiyo ang kanyang kabaitan. Siyempre, dapat may hihilingin. Nang lumakad patungo kay Linuo, tumili si Dower at kumumpas sa kanyang balikat, sinabi kay Yang Yiyan na hinabol din ito nina Linuo at Bato. Inaliw ni Yang Yiyan si Dower. Sa katunayan, alam niya na ipinakita ang talento ni Dower sa treasure hunting. Ang sinumang pumasok sa Luofu Mountain ay may inggit. Kung siya yon, baka habulin din niya si Dower. Kaya hindi gaanong inisip ni Yang Yiyan ang tungkol sa pagtugis ni Linuo at Bato kay Dower. Ngunit nang lumakad siya, pinaikit niya ang kanyang mga mata, dahil nakita niya mula sa mga mata ni Linuo na siya ay nakatitig kay Dower na may nagniningas na tingin. Siya ngumisi sa kanyang puso, sana Linuo, wala kang ideya tungkol sa Dower. Tinuring kita bilang isang kaibigan. Sana hindi mo ako binaygo. Iniisip ito sa kanyang puso, lumakad si Yang Yiyan at ikinulong ang kanyang mga kamao at nagsabi, "Salamat, Grand Lord, sa pagtayo sa pagkakataong ito." Sinabi pa rin ni Yang Yiyan ang dapat niyang sabihin at magalang, ngunit ang kanyang boses ay napaka-flat. Si Linuo ay orihinal na nakatitig kay Dower sa balikat ni Yang Yiyan, ngunit naputol ito ng walang malasakit na boses ni Yang Yiyan. Nang makita niyang mukhang malungkot si Yang Yiyan, alam niyang may masamang nangyari. Marahil ay nakatitig siya kay Dower, na naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ni Yang Yiyan. Mabilis niyang sinabi, "Miyembro ka na rin ngayon ng Sanshu City, at maging ang Deputy City Lord. Pamilya tayong lahat. If you don't mind, tawagin mo na lang akong ate. Tsaka wala naman akong masyadong natulungan bakit ang bait mo?" Mabilis na nakabawi si Linuo at nagsalita ng mahina at magnetic, na may ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig ang mga salita ni Linuo na halatang sinusubukang lumapit sa kanya, bagamat naiintindihan niya kung ano ang nangyayari, pakiramdam ni Yang Yiyan ay napakaginhawa pa rin. Hindi siya isang taong nagmamalasakit sa mga walang kwentang bagay. Ngumisi siya at sumigaw, "Kaya tatawagan kitang Sister Lei. Tama na yan.
Wala na akong kamag-anak dito sa mundo. Natural lang na masarap magkaroon ng kapatid na tulad mo. Tumawa si Linuo. Sa oras na ito, ang malaking tao na si Bato ay nagsabi na may kumikislap na tingin sa kanyang mga mata, si kapatid na yang ay may mahusay na kasanayan. Hinahangaan ko siya. Kung ikukumpara sa labanan ngayon, ang reputasyon ni Brother Yang ay tiyak na hihigit sa Luofo, at maging sikat sa buong Shanghai realm. Si Bato ay mukhang magaspang sa labas, ngunit siya ay nagtatago ng isang maselang puso. Nasaksihan niya ngayon ang makapangyarihang pamamaraan ni Yang Yiyo, at natakot siya. Sa kabutihang palad, lumitaw si Linuo upang pigilan siya, kung hindi, marami pang mga bangkay sa lupa, tama ba? Sa kabilang banda, alam ni Bato ang lahat tungkol kay Linuo. Bagamat ang cultivation ni Linuo ay nasa gitnang yugto ng nascent soul, hindi siya itinuturing na master sa buong Shanghai realm, ngunit si Linuo ay may kakaibang pananaw para sa mga taong naging kaibigan niya. Maraming magagaling na master sa huling yugto ng nascent soul na kaibigan ni Linuo. Kabanata 682 Luofo Palace. Ang sinumang pinahahalagahan ni Linuo ay hindi isang simpleng tao. Kaya gusto rin ni Bato na bumuo ng isang relasyon kay Yang Yiyo, kahit papaano ay huwag hayaang galitin ni Yang Yiyo ang kanyang mga naunang pagbabanta. Nakangiting tumingin si Yang Yiyo kay Bato, at natural na naiintindihan ang mga intensyon ni Bato. Tumangala siya sa bersyong ito ng bundok at dagat ng lalaking Aprikano. Dahil gusto ni Bato na magkaroon ng magandang relasyon sa kanya, hindi siya maramo na tao. Bukod pa rito, ang pagkilala sa mas maraming tao ay makakatulong sa pagtatanong tungkol sa mga kaibigan at kamag-anak na iyon sa hinaharap. Nagkaroon ng marami. Pinatay ang mga tao ngayon, at marami ng mga kaaway. Kung may mga kaaway, natural na kailangan nila ng mga kaibigan. Ngumisi siya at sinabing, purihin ako ni Kuya Bato hanggang sa mamatay. Talagang walang magawa ang mga kinikilos niya ngayon. Nakita mo lahat. Hindi ako pumatay ng tao, ngunit pinapatay ako ng mga tao. At saka, laging may namimiss sa dower ko, at wala naman akong magagawa, di ba? Ito ay parang kalahating biro, ngunit napahiya sina Bato at Linuo. Lumahok din sila sa pagtugis kay dower. Umubo at mahinang tumawa si Bato, ngunit hindi niya alam kung paano tutugon sa mga salita ni Yang Yian. Ngumiti lang siya at sinabing, it was all a misunderstanding before. Hindi ko alam na si Dower ang spirit beast ni Brother Yang, kung hindi, ubo-ubo ako. Alam ko, kaya walang pakialam si Brother Bato, at hindi ko ito isapuso. Ngumiti si Yang Yian, na itinuturing na pagsubok ng Bato. Nang makita ang kanyang reaksyon, hindi mamimiss ni Bato si Dower, kaya ibinuka niya ang kanyang bibig at tinawag si Bato na kapatid. Masaya at gamaan ang loob ni Bato. Ang tawag ni Yang Yian kay Brother Bato ay parang mas totoo sa oras na ito, at tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing si Yang Yian ay magiging kanyang kapatid na si Bato sa hinaharap. Para kay Linuo, natural na naririnig niya ang kahulugan ng mga salita ni Yang Yian ngayon. Tila isang biro, ngunit ito ay talagang isang pagsubok at isang babala, na huwag isipin ang tungkol sa kanyang espiritong hayop. Ngunit may nasa isip si Linuo, at talagang hindi niya magagawa kung wala ang treasure hunting Martin. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Linuo, Brother Yun, pakisabi sa akin. May pag-uusapan si ate. Okay, mahinahong pagsang-ayon ni Yang Yian. Ang mga taong dinala ni Bato at Linuo ay mataktikang umalis. Pagkaalis ng lahat, tumingin si Yang Yiyo kay Linuo at sinabing, dahil ate ang tawag ko sa iyo at kapatid ang tawag mo sa akin, magkamag-anak at magkaibigan tayo. Pwede mong sabihin kahit anong gusto mo. Naguguluhan din ako. Bakit mo inilagay sa panganib na masaktan ang mga tao mula sa ilang malalaking sekta para tulungan ako? Huwag mong sabihin sa akin na ako ang Deputy City Lord ng Sanshiu City. Hindi ako bata. Ayaw magpatalo ni Yang Yiyo at dumiretso sa punto bago makapagsalita si Linuo. Sa halip, si Linuo ay natahimik sandali. Hindi niya alam kung saan magsisimula, ngunit marami siyang nakitang bagay. Huminga siya ng malalim at ngumiti, mukhang ako, si Linuo, ay gumawa ng kayamanan sa pagtanggap sa iyo bilang aking kapatid. Ikaw ay mas matalino at mas malakas kaysa sa naisip ko. Siyempre, tumayo ako para tulungan ka, hindi lang dahil sumali ka sa Sanshu City. Siyempre, ang kadahilanang ito ay kailangang-kailangan. Ako, si Linuo, ay maaaring makipagkaibigan sa mga tao kahit saan. Kung wala akong responsibilidad na ito, 12-12 beses na sana nawasak ang Sanshu City. Kaya tumayo ako para tulungan ka. Ang isa pang dahilan ay para sa iyong espiritong hayop, itong treasure hunting Martin. Nang sabihin ito ni Linuo, tumili ang Martin, at nanlamig ang mga mata ni Yang Yian, at nabigo siya.
Pagkatapos ay sinabi niya sa malalim na boses, pinaplano ni Sister Lee na kunin si Daor. Ang malamig na boses ni Yang Yian ay nagpangiti ng mapait kay Linuo, at pagkatapos ay sinabi niya, dahil tinawag mo akong ate, magiging tapat ako sa iyo. Bagamat ako ay para sa iyong Daor, hinding-hindi ko sasaktan ang iyong Daor o kukunin siya para sa aking sarili gaya ng iniisip mo. Sa katunayan, mayroong isang bagay na kailangang gawin sa tulong ng iyong Daor. Naiintindihan mo ba ang sinabi ni ate? Nang marinig ang mga salita ni Linuo, talagang natigilan si Yang Yian. Kung iisipin, tama naman. Si Linuo man lang ay hindi manlinlang o gumawa ng anuman sa kanya, ngunit direktang sinabi ang layunin, na nagpaginhawa sa pakiramdam ni Yang Yian. Pinakaayaw niya ang iba pang mga pagtataksil at panlilinlang. Ano ito? Hanggat kaya ni Daor, hahayaan kong tulungan ka ni Daor. Sa huli, nagpasya si Yang Yian na tulungan si Linuo, syempre, ang saligan ay magagawa niya o ni Daor. Kung ito ay masyadong mapanganib, hindi niya hahayaang makipagsapalaran si Daor. Ang kakayahang gawin ito ay isang pabor din kay Linuo. Sa pangkalahatan, mula sa pagkakakilala kay Linuo hanggang ngayon, nag-iwan siya ng magandang impresyon sa kanya. Nang marinig ito ni Linuo, agad siyang natuwa at nakangiting sinabi, sa totoo lang, napakasimple nito. Gamitin mo lang ang iyong talento bilang mink treasure hunting. Paghahanap ng kayamanan. Nagtataka si Yang Yiu kay Linuo, naghihintay na magpatuloy siya. Hindi niya gagawin yun kung hindi siya nagpapaliwanag ng malinaw. Oo, treasure hunting, ganito. Nang mabuksan ang Luofu Mountain 100 taon na ang nakalilipas, nakakuha ako ng isang beast skin scroll, na nagtala ng lokasyon ng tunay na Luofu Daoist Palace. Sa kasamaang palad, matatagpuan ko lamang ang pangkalahatang bundok, ngunit hindi mahanap ang pasukan. Ang iyong treasure hunting Martin ay likas na matalino, at dapat mong mahanap ang pasukan sa Luofu Daoist Palace. Marahil ay hindi mo pa alam, bagamat ito ay Luofu Mountain, maraming relics ng cultivation, ngunit hindi ito ang tunay na Luofu core. Ang tunay na Luofu core ay ang Luofu Daoist Palace. Ito ay hinanap sa hindi mabilang na taon, ngunit sa kasamaang palad ay walang makikitang mga pahiwatig. Sa paglipas ng panahon, iniisip ng lahat na ang Luofu Daoist Palace ay nawawala, o sadyang wala, o itinuturing nila ang mga relic na iyon sa labas ng mundo bilang ang Luofu Daoist Palace. Kung hindi ko nakuha ang balat ng hayop na iyon, iisipin ko ang katulad ng iba, ngunit pagkatapos makuha ang balat ng hayop na iyon, alam ko na ang tunay na Luofu Daoist Palace ay may ibang mundo, at ang pagkakaroon nito ay nasa ibang espasyo sa Luofu Mountain. Malinaw na naitala ng balat ng hayop ang lahat tungkol sa totoong Luofu Daoist Palace. Nang maglaon, hinanap ko ito 100 taon na ang nakalilipas, at natagpuan ko lamang ang bundok na iyon. Ayon sa mga talaan ng balat ng hayop, ang tunay na Luofu Dao Palace ay nasa bundok na iyon, o ang bundok na iyon ay ang pasukan. Dahil umiiral ang bundok na iyon, umiiral ang Luofu Dao Palace. Ayon sa mga tala, ang tunay na Luofu Dao Palace ay ang kuweba ng isang makapangyarihang tao na nagngangalang Luofu Dao Jun noong sinaunang panahon. Pagkatapos linangin ang dakilang Dao, umalis siya sa mundo ng bundok at dagat at pumunta sa ibang mundo. Sa Luofu Dao Palace, mayroong mga supreme elixir ng magandang kapalaran, at maraming mahiwagang sekreto. Walang duda na ang Luofu Dao Palace ay isang treasure house. Alam mo rin na ang paglilinang mamaya, mas mahirap ito. Ako ay nanatili sa tuktok ng gitnang yugto ng nascent soul ng masyadong mahaba. Kapag hindi ako nakalusot, magkakaproblema ang katawan ko. Sa oras na iyon, kahit na ang nascent soul ay hindi nawasak, ito ay magiging isang sakuna, kaya kailangan kong lumampas sa bottleneck. Ang Luofu Dao Palace ang aking pagkakataon, at ito rin ang iyong pagkakataon. Hindi makasarili si ate. Ngayon ay iniimbitahan kita na hanapin ang Luofu Dao Palace ng magkasama. Kung mayroon kang anumang likas na kayamanan dito, sumusumpa ako na hindi mo magagawa nang wala ito. At isa ka na ring golden elixir. Ang susunod na hakbang ay upang makamit ang nascent soul, at ang elixir na kailangan mo ay magiging napakalaki. Kaya para sa iyo at sa akin, ito ay isang pagkakataon. Hanggat maaari mong hayaan si Daor na mahanap ang pasukan sa Luofu Daoist Palace, wala kang kailangang gawin pagkatapos makapasok. Bibigyan ka ni ate ng kredito. Sa tingin mo ba ito ay magagawa? Sa wakas ay nagsalita si Linuo, at pagkatapos ay tinitigan si Yang Yiu ng may umaasam na mga mata, naghihintay kay Yang Yiu na magbigay sa kanya ng kasiya siyang sagot. Sa totoo lang, kung totoo ang Luofu Daoist Palace na sinabi ni Linuo, kung gayon ito ay magiging napakatukso para kay Yang Yiu. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Linuo, habang tumatagal ang paglilinang,
mas mahirap ito, at ang espiritual na enerhiya na kinakailangan ay magiging napakalaki. Lalo na para sa kanya, kung nais niyang mapabuti ang kanyang paglilinang sa pamamagitan ng isang antas, ito ay ilang beses na higit pa kaysa sa iba, na napakahirap. Kaya't natukso si Yang Yio, ngunit hindi siya isang rookie na kakapasok lang sa mundo ng martial arts. Bagamat taos-puso itong sinabi ni Li Nuo, hindi niya ito lubos na paniniwalaan. Pero, kung hindi siya pumayag, tiyak na masasaktan niya si Li Nuo. Not to mention that Li Nuo gave him the feeling na hindi siya kasing simple ng isang ordinaryong middle stage nascent soul. Para lang sabihin na may magandang intensyon si Li Nuo, mas naging mabait siya sa kanya, kaya hindi siya makatanggi. Ngunit nag-aalala si Yang Yio. Pagkatapos ng lahat, ang 7 o 8 tao sa paligid ni Li Nuo ay lahat ay sumunod sa kanyang mga utos, at siya ay nag-iisa, palaging nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan. Nang maisip niya ito, biglang nabigla si Yang Yio, at pagkatapos ay lumiwanag sa tuwa ang kanyang mukha, at pagkatapos ay nakarinig siya ng mahabang dagandong, ungol. Ngayon lang niya iniisip na siya ay nag-iisa, at sa susunod na sandali, ang kanyang bundok ay lumitaw ng hindi inaasahan. Pagtingala niya, nakita niya ang isang Snow White monster bird na lumilipad na parang kidlat sa di kalayuan. Sino pa kaya ito kundi ang kanyang bundok, ang Mutant Wind Thunderbird King Xiaobai. At nang lumipad si Xiaobai, muling natuwa si Yang Yio, at may isang tao sa likod ni Xiaobai, ito ay si Ye Wuxian. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan ni Xiaobai si Ye Wuxian at dinala siya dito. Guro, nahanap na ni Xiaoyao ang ginang at handang iligtas ka. Nagsalita si Xiaobai gamit ang kanyang mental power mula sa malayo. Gayunpaman, pinilit siyang pumasok sa hukay ng enchantment ni Jan Dufen at ng iba pang 3 immortal noong panahong iyon, at nakatakas si Xiaobai. May konsensya pa rin ang taong ito at hinanap si Ye Wuxian para iligtas si Yang Yio. Pagkatapos lumipad pababa, mula sa malayo, nakita ni Ye Wuxian si Yang Yio, at ang kanyang orihinal na namamaga na mga mata ay biglang namula, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos lumipad pababa, sinunggaban niya si Yang Yio. Are you okay? Tanong ni Ye Wuxian sa nanginginig na boses. Nang mahanap siya ni Xiaobai, sinabi niya na si Yang Yio ay pinigilan at pinilit ng 3 yuanying. Ang puso ni Ye Wuxian ay hindi maipaliwanag na kumikibot. Nagmamadali siyang lumapit na may matinding pag-aalala, at hiniling kay Yaning at sa iba pa na pumunta at iligtas si Yang Yio. Yang! Narinig ni Yio ang nanginginig na boses ni Ye Wuxian at ang pag-aalala sa kanyang mga mata, at ang kanyang puso ay napuno ng init. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Ye Wuxian, okay lang. Kabanata 683, ang pintuan ng Daoist Palace kung saan matatagpuan ang Panlong. Tuwang-tuwa si Yang Yian sa pag-aalala ni Ye Numo. Sa tabi niya, hindi madaling magsabi ng kahit anong tahasang sabihin. Marahan siyang tumugon kay Ye Wuxian, at nasa kanyang mga mata ang lahat. Buti naman okay ka na. Bumalik din sa katinuan si Ye Wuxian, medyo namula ang mukha, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Anyway, nang marinig niya na si Yang Yian ay kinubkob ng isang master sa gitnang yugto ng nascent soul, ang kanyang puso ay agad na nagulo. Ngayong nakita niyang okay na si Yang Yian, binitawan niya ang nakabitin niyang puso. Tumingin si Yang Yian kay Ye Wuxian at biglang naisip kung paano itutuloy ang paksa kay Li Nuo. Ngayon lang, sigurado siyang nag-iisa siya at mahina, at hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan si Li Nuo na sundan siya para hanapin ang Luofu Dao Palace, ngunit ngayong lumitaw si Ye Wuxian, nagkaroon ng ideya si Yang Yian. Kung ikukumpara kina Li Nuo at Ye Wuxian, mas nagtiwala si Yang Yian kay Ye Wuxian. Kung wala na, sapat na para kay Ye Numo na iligtas siya ng paulit-ulit anuman ang panganib, hindi pa banggitin na sa kaibuturan ng kanyang puso, nagkaroon siyang ng hindi maipaliwanag na intimacy kay Ye Numo. Kaya't hihilingin niya kay Ye Wuxian na sumama sa kanya, syempre kung papayag si Li Nuo, ngunit hindi tatanggi si Li Nuo. Sa pag-iisip na ito, sinabi ni Yang Yio kay Li Nuo, Sister Li, pumapayag akong maging dower at sumama sa iyo upang hanapin ang Luofu Dao Palace, ngunit mayroon akong kondisyon na umaasa akong papayag si Sister Li. Natigilan sandali si Li Nuo, pagkatapos ay nagsabi, sabi mo. Gusto kong sumama sa akin si Ye Wuxian. Direktang sinabi ni Yang Yio. Nakangiting tumingin si Li Nuo kay Yang Yio. Alam niya na ang pagpayag kay Ye Wuxian na sumama sa kanya ay katumbas ng paglahok ng Cheney Chamber of Commerce. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ito ay wala. Anyway, ang Cheney Chamber of Commerce sa Sanshio City ay may magandang relasyon sa Sanshio City, at ang ama ni Ye Wuxian na si Ye Wu Dao ay isa ring mabuting tao. Matapos tingnan si Ye Wuxian sa gilid, ngumiti si Li Nuo, mabait na babae si Li Nuo, kaya mabuting sumunod si Li Nuo at makita si Zhang Yifan. Salamat, Ate Li. Tuwang-tuwa si Yang Yio. Medyo nalito si Ye Wuxian nang marinig niya ito at nagtanong, Sister Li, ano ang sinasabi mo?
Ngumiti si Linuo at sinabi, hayaan mong ibigay ito sa iyo ni Kuya Yun. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yiyu kay Linuo na hahanapin nila ni Linuo ang Luofu Dao Palace. Medyo natuwa si Ye Wuxian. Siya ay sira-sira, ngunit siya ay matalino. Natural na naiintindihan niya na si Yang Yiyu ay humiling sa kanya na sumunod, na nangangahulugan na si Yang Yiyu ay mas nagmamalasakit sa kanya at nagtiwala sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-usap silang tatlo, si Yaning ang nagmaneho ng lumilipad na bangka kasama ang 6 na gwardya ni Ye Wuxian. Pagkarating ng lahat, iminungkahi ni Linuo na pumunta sa bundok kung saan matatagpuan ang Luofu Dao Palace. Ang lugar kung saan umiral ang Luofu Dao Palace na sinabi ni Linuo ay nasa isang bundok din sa inner area ng Luofu. Siya lang ang nakakaalam. Dahil pinili ni Yang Yiyu na maniwala kay Linuo, hindi na siya magtatanong pa at sumunod na lang. May mga 19 na tao sa grupo. Ang partido ni Linuo ay sumali sa bato kasama ang 10 tao, at ang partido ni Yang Yiyu at Ye Wuxian ay may 9 na tao. Kabilang sa kanila, ang 6 na subordinate ni Ye Wuxian ay nasa huling yugto ng Jindan, na siyang pinakamababang antas ng paglilinang. Ang tanging master ay si Yaning, ang tagapagdalisay ng armas. Bagamat si Yaning ay nasa maagang yugto ng Yuanying, siya ay iginagalang ni Linuo. Sa Shanghai Realm, ang pagpino ng mga armas at alchemy ay isang napakabihirang propesyon, at maraming tao ang nambobola. Sumakay ang grupo sa lumilipad na bangka ni Yaning, habang si Yang Yiyu ay sumakay sa sarili niyang Flying Bird Demon King na si Xiaobai. Makalipas ang mga 3 oras, ayon sa boses ni Linuo, lahat ay lumitaw sa ilalim ng bundok. Ang buong Luofu Mountain Inner Domain ay may tuloy-tuloy na mga bundok at hindi mabilang na mga taluktok. Maraming mga taluktok ay walang mga pangalan at hindi kapansin-pansin. Ang bulubunduki na itinuro ni Linuo ay hindi masyadong mataas, na may taas na daan-daang talampakan. Malago at lunt iyan ang bundok na may malalagang halaman. Ang ganitong mga bundok ay makikita sa lahat ng dako sa Luofu Inner Domain. Kung hindi niya sasabihin na ang bundok na ito ay ang bundok kung saan matatagpuan ang Luofu Daoist Palace, at ito ay ang balat ng hayop na scroll sa kanyang kamay, walang makakapansin sa ganoong bundok. Sa mata ng lahat, isa talaga itong napaka-ordinaryong bundok. Walang espesyal dito. Kahit na ang mga halimaw ay hindi natuklasan ito. Mahirap paniwalaan na ang gayong bundok ay ang taluktok patungo sa Luofu Daoist Palace, ngunit napakalinaw na sinabi ni Linuo, Brother Yun, ang bundok na ito ay tiyak na hindi mali. Ito ang bundok na nakatala sa balat ng hayop sa aking kamay. Sa katunayan, hindi ako naniniwala noon, ngunit nang maglaon ay nalaman ko na mayroong 9 na mga taluktok na may magandang layout. Mukhang natural ang mga ito, ngunit sila ay talagang gawa ng tao. Ang intersection ng dalawang palatandaang ito ay talagang hindi karaniwan. Mukha itong ordinaryo kung titignan ng mag-isa, ngunit kung titignan sa malayo, makikita mo na ang 9 na taluktok ay konektado upang bumuo ng 9 na pormasayon ng palasyo, tulad ng 9 na halijing bato na umaabot sa langit, kaya tiyak na hindi ito ordinaryong bundok. Upang maging tumpak, ang 9 na taluktok ay talagang isang bundok. Ang tao ay sapilitang pinutol sa 9 na upuan, na makikita mula sa mapa, at syempre natuklasan ko ito sa ibang pagkakataon. May nakasulat sa mapa ng balat ng hayop na ang tarangkahan ng Daoist Palace kung saan matatagpuan ang nakapulupot na dragon, ibig sabihin, ang bundok na ito ay maaaring matagal ng tinawag na Panlong Mountain. Ito ay buo, at ito rin ang gate ng bundok ng Luofu Daoist Palace. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, nahati ito sa 9 na mga taluktok. Ngayon ay napaka-ordinaryo na kung titingnan ng isa-isa. Kung titignan ito ni Zenshin, para talaga itong nakapulupot na dragon. Si Linuo ay gumuhit ng mapa ng 9 na taluktok sa lupa para kay Yang Yiyu sa kwento. Ito rin ang conclusion na kanyang narating pagkatapos ng mga dekada ng pagtingin sa scroll ng balat ng hayop at ang impresyon ng field. Matapos itong iguhit ni Linuo, nakita ni Yang Yiyu na ang 9 na taluktok ay talagang parang buo, at kapag pinagsama-sama, ang mga ito ay parang isang nakapulupot na dragon. Kung ito ay talagang tulad ng sinabi ni Linuo, kung gayon ang tunay na Luofu Daoist Palace ay umiiral, ngunit hindi madaling mahanap ang pasukan. Sa pagtingin sa 9 na parang buhay na taluktok na iginuhit ni Linuo na may totoong chi, sumimangot si Yang Yiyu at sinabing, Sister Lei, kung totoo ito, hindi ba't ang lahat ng 9 na taluktok ay kailangang hanapin? Sa teorya, ito ay totoo, dahil ang 9 na mga taluktok ay tila walang koneksyon, ngunit sa katunayan sila ay isang buo mula sa malayo. Masasabi rin itong bundok, at 9 na taluktok din. Mahirap talagang hanapin. Hinanap ko ito minsan nang mabuksan ang Luofu Mountain 100 taon na ang nakalilipas, ngunit wala akong nakuha. Napuntahan ko na ang lahat ng 9 na taluktok, ngunit hindi ko akalain na magiging buo ang 9 na bundok. Pagkalipas ng mga dekada, nalaman ko ito pagkatapos kong bumalik. Ako.
Hinanap din ito pagkatapos pumasok sa oras na ito, ngunit wala pa rin akong nakitang anumang mga pahiwatig, ngunit lubos akong naniniwala na umiiral ang Luofu Daoist Palace. Bukod sa anumang bagay, ang siyam na taluktok lamang ay bumubuo ng isang natural na pattern ng siyam na palasyo, na sapat na upang ipaliwanag ang problema. Ang kasalukuyang sitwasyon ay kung ang siyam na mga taluktok ay konektado, ang mga ito ay humigit kumulang 300 milya ang haba, na nangangahulugan na kailangan nating hanapin ang pasukan sa mga 300 milya ng mga bundok o siyam na mga taluktok. Ito ay napakahirap. Narinig ko ang tungkol sa hitsura ng treasure hunting marten mahigit 2 buwan na ang nakalipas, kaya hinabol ko ang iyong espiritong hayop. Gusto kong hayaan ang treasure hunting marten na subukang hanapin ang pasukan sa Luofu Daoist Palace. Kung aasa tayo sa mga tao upang mahanap ito, ang 300 milya na mga taluktok ng bundok ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Mahinang sabi ni Linuo. Pagkatapos ay hayaan mong subukan ni Daur, ngunit hindi ako nangangahas na garantiya na mahahanap ito ni Daur. Ate Lee, huwag mo sana akong sisihin pagdating ng panahon. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Paano kaya, ang iyong treasure hunting marten ay may talento sa treasure hunting, kaya natural na mas madaling hanapin ito kaysa hanapin natin ito, ngunit ang Luofu Daoist Palace ay umiral ng hindi mabilang na taon, at walang nakakaalam nito, lalo pa itong tuklasin. Ito ang pinakamalaking lihim ng buong Luofu Mountain, kaya natural na hindi ito madaling mahanap. Kung hindi natin ito mahanap, masasabi lang natin na wala tayong kapalaran sa Luofu Daoist Palace. Huwag pilitin, hayaan mo lang na mahanap ni Daor. Ang mga salita ni Linuo ay napakamakatwiran. Tumango si Yang Yiyo at may sinabi kay Daor, pagkatapos ay tumili si Daor at kuminang ang kanyang mga mata, na nagpapahiwatig na alam niya. Para kay Daor, ang treasure hunting ay ang pinakamalaking kasiyahan. Matapos ibigay ni Yang Yiyo ang mga tagubilin, tumili siya at nagpalakpakan, pagkatapos ay naging isang gintong after image at sumugod sa bundok. Sinundan ng lahat si Daor, bawat isa sa kanila ay puno ng mga inaasahan. Sa sumunod na panahon, sinundan ng lahat si Daor at tumakbo sa buong bundok. Mula sa unang araw, puno sila ng mga inaasahan, hanggang sa ikalawang araw, unti-unting nawala ang kanilang mga inaasahan, at pagkatapos ay sa ikatlong araw, nang ang lahat ay nakaramdam ng pagod, pinamunuan ni Daor ang lahat sa huling bundok. Tumakbo sila ng 300 milya sa loob ng 3 araw, araw at gabi. Kahit na ang mga magsasaka ay nakakaramdam ng pagod. Siyempre, ito ay higit pa sa mental na pagkapagod kaysa sa pisikal na pagkapagod. Sa simula, sila ay nasa sabik at umaasa, ngunit kalaunan ay naging manhid. Ang ganitong uri ng puso ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay lubhang nakakapagod. Ngayon ang huling bundok. Kung hindi pa rin ito matagpuan, malalaman ng lahat na hindi mahahanap ni Daor ang pasukan sa Luofu Daoist Palace, at magdududa pa sila kung talagang umiiral ito. Pagkatapos ng kalahating araw, natapakan ni Daor ang huling bundok, at pagkatapos ay huminto sa tuktok ng bundok. Ang kanyang mga gintong mata ay umiikot, at ang kanyang maliit na ulo ay tumingin sa paligid sa siyam na taluktok na dumaraan. Pagkatapos, sa pagtataka ng lahat, nagpakawala si Daor ng mahabang alulong, ungol. Ito ay hindi isang langit-nyet, ngunit isang dagandong. Ang ganitong uri ng dagandong ay lumitaw lamang pagkatapos ng pangalawang bloodline evolution ni Daor, alam ni Yang Yiyo. Sa mahabang alulong, si Daor ay naging isang gintong batis ng liwanag at biglang sumugod pababa ng bundok. Hindi siya pumunta sa anumang bundok. Sa halip, pumunta siya sa gitna na napapalibutan ng siyam na taluktok. Narinig ni Yang Yiyo na puno ng saya ang mahabang pag-ungol ni Daor. Tiyak na may natuklasan siya. Chapter 684, Panlong Protecting the Heart. Ang figure ni Daor ay kasing bilis ng kidlat, at hindi nagtagal ay narating niya ang gitna ng siyam na taluktok. Sa sandaling ito, si Yang Yian, Linuo at iba pa ay nakatayo sa tuktok ng bundok at tumingin sa kanilang espiritual na kamalayan, nakita lamang ang buong katawan ni Daor na nagniningning ng maliwanag. Pagkatapos ay tumili siya sa kinatatayuan, at naunawaan ng lahat ang natuklasan ni Daor. Ang siyam na taluktok ay talagang isang pabilog na bundok na may kabuuang haba na humigit kumulang 300 metro, at ang sentro ng diameter ay aktwal na 50 milya. Simula sa gitna, kahit saang bundok ka pumunta, ang diameter ay 50 milya. Sinundan ng lahat si Daor at pinanood si Daor na masayang sumisigaw pagkarating sa gitna. Tuwang-tuwa ang lahat, lalo na si Linuo, na alam na nahanap na ni Daor ang pasukan sa totoong Luofu Daoist Palace. Tumingin si Yang Yian sa nagyayabang na si Daor, at pagkatapos ay tumingin sa siyam na taluktok na nakapalibot sa kanya at sa wakas ay naunawaan niya ang natuklasan ni Daor. Naunawaan niya ang paraan ng mga pormasayon at nakita na ito ay talagang isang pormasayon, o isang nakapulupot na dragon na nagpo-protekta sa puso. Ang siyam na taluktok ay orihinal na isang nakapulupot na hanay ng bundok ng dragon.
Ngayon ay tinitingnan ng bundok, ito ay talagang isang sitwasyon kung saan ang isang nakapulupot na dragon ay nagbabantay sa gitna. Ang sentrong punto ay ang pasukan sa Luofu Daoist Palace. Maya-maya ay nagmadali ang lahat. Tumili. Napangiti si Dower nang makita niyang paparating si Yang Yio, winuwagayway ang kanyang maliliit na paa at iminuwestre si Yang Yio. Walang nakakaalam kung ano ang sinasabi ni Dower kay Yang Yio, ngunit makikita ng lahat na tiyak na may natuklasan siya. Gayunpaman, sa mata ng lahat, walang espesyal sa gitnang punto sa harap nila. Walang pinto, ni isang butas sa lupa, at walang nakakaalam kung ano ang itinataguyod ng treasure hunting Martin ni Yang Yio. Kumunat ang noo ni Linuo. Inilabas niya ang kanyang espiritual na sentido at maingat itong dinama. Walang espiritual na pagbabago sa lugar na ito. Naguguluhan din siya. Hindi kaya ito nahanap ng treasure hunting Martin. Ngunit sa oras na ito, nakita niya si Dower na tumitili kay Yang Yio. Hulaan niya sa kanyang puso na may nahanap si Dower, at ang dahilan kung bakit niya sinasabi ngayon kay Yang Yio ay iyon. Naglalakad papunta kay Yang Yio, bamulong si Linuo, may nahanap ka ba? Nang magtanong, bagamat napakababa ng tono ni Linuo, naririnig ni Yang Yio ang kaba ni Linuo. Pero hindi nakakapagtaka. Ang pasukan sa Luofu Dao Palace ay nasa isip niya sa loob ng 100 taon. Kung hindi siya naging determinado, naging demonyo na siya. Ito ay hindi may iwasang kabahan. Ngunit tumawa si Yang Yio matapos makinig sa kwento ni Dower. Nakaharap kay Linuo, na tila nakarelax ngunit talagang kinakabahan, ngumiti si Yang Yio at sinabi ni Sister Lee Dower na dito ang Luofu Dao Palace, ngunit kung gusto mong pumasok, hindi mabuksan ni Dower ang pinto. Nakahinga ng maluwag si Linuo. At mabilis na nagtanong, bakit? Wala siyang nakita noong ginamit niya ang kanyang espiritual na pakiramdam para maramdaman ito ngayon. Sa totoo lang, medyo nalilito siya, ngunit naniniwala rin siya sa treasure hunting Dower ni Yang Yio. Alam niya na ang anumang likas na espiritong hayop ay kadalasang may pangunawa na higit pa kaysa sa tao. Dahil ang treasure hunting na si Dower ay nagsabi na ito ang pinto, ito ay dapat. Hindi ko lang alam kung bakit hindi siya nakakaramdam ng anumang espiritual na pagbabago na hindi dapat mangyari. Ngunit isipin mo ito, dahil ito ang misteryosong Luofu Dao Palace, hindi ito dapat ganoon ka-simple. Kung hindi, sa hindi mabilang na mga taon, ito ay natuklasan at pinasok ng isang tao, at hindi nila ito hahanapin. Sinabi ni Yang Yio, sinabi ni Dower na naramdaman nito ang pagkakaroon ng isang hadlang dito, ngunit hindi nito mabuksan. Sa tingin ko, imposibleng buksan ang portal sa pamamagitan ng puwersa o simpleng paghahanap. Dapat mayroong ilang paraan upang mabuksan ito. Pinagmasdan ko lang ang terrain ng bundok. Kung ang siyam na taluktok ay isang kumpletong hanay ng bundok, ito ay magiging Coiled Dragon Heart Protecting Formation, na isa ring natural na porma sayon. Ngunit ngayon itong Coiled Dragon o bulubundukin ay nahahati sa 2 siyam na taluktok. Siguradong sinadya itong putulin ng kung sino. Ang kumpletong Coiled Dragon ang dapat na susi sa pagbubukas ng portal, kaya sa palagay ko kung gusto mong ipakita ang pinto ng Luofu Daoist Palace, kailangan mong kumpletuhin ang bundok at ang Coiled Dragon na ito ay kumpleto. Naging mas maliwanag ang mga mata ni Linuo habang nakikinig siya sa mga salita ni Yang Yio. Ang kanyang paglilinang ay higit na mataas kaysa kay Yang Yio, at ang kanyang kaalaman ay hindi rin masama. Alam niya na napaka-maaasahan ng sinabi ni Yang Yio. Kuya yun, parang minaliit kita noon. Ang iyong pagsusuri ay may katuturan. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ito ay totoo. Siguro para mabuksan ang portal ng Luofu Dao Palace, kailangan muna nating kumpletuhin ang bulubundukin, ay konekta ang siyam na taluktok, at ibalik ang Panlong Mountain Range. Ngunit paano natin maibabalik ang bulubundukin? Pinuri ni Linuo si Yang Yian, ngunit tinanong din ang pangunahing punto. Totoo na ang bulubundukin ay biglang naputol, at hindi madaling ibalik ito. Imposible bang ilipat ang mga bundok sa pagitan ng siyam na bundok upang punan ito? Ito ay imposible, tama ba? Sino ang maaaring ilipat ang mga bundok? Kung umaasa sila sa mga taong tulad nila na maglipat ng mga bato at punan ang mga puwang sa pagitan ng siyam na taluktok, gaano katagal ito? Aabutin ba ng ilang taon o dekada para magawa ito? Si Linuo ay nabigla sa naisip. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, Sister Lee, huwag kang mag-alala. Alam ko ang kaunti tungkol sa mga porma sayon at alam kong may paraan upang maibalik ang isang bulubundukin. Ang mga bundok ay konektado sa pamamagitan ng mga espiritual na ugat. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga porma sayon para makabawi sa dredging sa pagitan ng mga bundok. Kapag naging isa ang siyam na bundok, bubuhayin muli ang Panlong Mountains. Kung mabubuksan ang Luofu Palace sa oras na iyon ay depende sa kalooban ng Diyos. Kung tutuusin, nanghuhula lang ako, at maaaring hindi tumpak ang perception ni Dower. Okay, no matter what, we have to try. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin?
Magtulungan tayong lahat para makahanap ng solusyon. Sabi ni Linuo. Yang Yian, walang kailangang gawin. Ako na ang mag-aayos ng formation. Ang kailangan lang natin ay mga espiritual na bato. Narito, kapatid na babae, mayroong 100,000 espiritual na mga bato sa imbakan na singsing na ito. Inilabas ni Linuo ang mga espiritual na bato ng walang pag-aalinlangan. Dahil dito, natigilan si Yang Yian. Makikita na si Linuo ay nagmamalasakit sa Luofu Palace na lampas sa kanyang imahinasyon. Hindi, may mga spirit stone ako. Mag-usap tayo kung hindi pa sapat. Si Yang Yiu ay mayroon pa ring mahigit 200,000 spirit stone sa kanya, na lahat ay mga benepisyo mula sa Sanshu City. Nahihiya siyang humingi ng mga spirit stone ni Linuo. Matapos maging magalang, sinimulan ni Yang Yiu na ayusin ang pagbuo sa pagitan ng siyam na hanay ng bundok. Hindi niya gusto ang anumang mataas na antas ng porma sayon. Ang pangunahing punto ay upang i-connecta ang siyam na mga taluktok ng magkasama, tulad ng mga daluyan ng dugo sa katawan ng isang tao. Hanggat maaari silang konektado, ayos lang. Kaya okay lang na ayusin ang isang porma sayon ng pagtitipon ng espiritu, ngunit kailangan itong ayusin sa isang malaking sukat. Nang magsimula ito, inabot ng 3 oras si Yang Yiu upang makumplito ang pagbuo ng spirit gathering. Nang matapos ito, medyo masakit talaga ang pakiramdam niya. Inubos ng isang porma sayon ang kanyang buong 30,000 espiritong bato. Ang siyam na taluktok ay siyam na malalaking porma sayon ng pagtitipon ng espiritu. Matapos ayusin ang isang porma sayon, nakaramdam ng pait si Yang Yiu. Minaliit niya ang pagkonsumo ng porma sayon, hindi lamang mga mapagkukunang pinansyal, kundi pati na rin ang mental at pisikal na lakas. Iniisip ang tungkol sa 8 porma sayon ng pagtitipon ng espiritu, sumakit ang ulo ni Yang Yiu. Matapos ang siyam na porma sayon ng pagtitipon ng espiritu na kumpleto, sa tansya niya ay hindi siya makakatayo hanggat hindi siya nakahiga. Nang makita ang pagod ni Yang Yian, lumapit si Ye Wuxian na nakabusangot ang bibig at sinabing, maaari kang humingi ng tulong kay Uncle Ning. Siya ay taga-pino ng sandata at bihasa rin sa sining ng pagbuo. Kung hindi ako nagkakamali, dapat kang mag-set up ng spirit gathering formation, di ba? Ang mga salita ni Ye Wuxian ay nagpapaliwanag kay Yang Yian. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ito ay tama. Ito ang Mountain at Sea Realm, hindi ang Earth. Ang mga tao sa Mountain at Sea Realm ay pawang mga magsasaka. Maraming tao ang nakakaalam ng kaalaman sa paglilinang. Hindi ito maihahambing sa Earth's Antiquities Realm. Ang pagbuo ng pagtitipon ng espiritu ay talagang simple, ngunit maaaring iset up ito ng sinumang magsasaka. Ang kaibahan ay pinagkadalubhasaan niya ang isang malakihang porma sayon ng pagtitipon ng espiritu, na iba sa ordinaryong porma sayon ng pagtitipon ng espiritu, ngunit masasabi niya ang susi dito. Hanggat mayroong mga espiritong bato, karamihan sa mga tao ay maaaring iset up ito. Bakit mo ginagawang miserable ang iyong sarili? Sa pag-iisip nito, nakatingin kay Ye Wuxian, ngumiti si Yang Yian at sinabing, gusto kitang halikan. Ang ideyang ito ay mahusay. Namula si Ye Wuxian at ngumuso si Yang Yian at tumakbo palayo. Ngumisi si Yang at tinanong si Linuo na maghanap ng taong may alam sa sining ng pagbuo. Matapos ituro sa kanya ang susi sa pag-set up ng isang malaking spirit gathering formation, hiniling niya sa lahat na tumulong. In the end, nakahanap talaga siya ng 8 tao na alam ang art of formation. Siyempre, hindi sila masyadong magaling dito, pero sapat na sila para mag-set up ng spirit gathering formation. Sa tulong ng 8 tao, siyam na porma sayon sa pagtitipon ng espiritu ay natapos sa lalong madaling panahon. Inubos ni Yang Yian ang lahat ng kanyang espiritual na bato, na nagparamdam sa kanya ng labis na kaba. Gayunpaman, ginamit niya ang mababang uri ng mga espiritual na bato. Hindi siya gagamit ng medium grade at high grade na mga espiritual na bato. Ang hindi sapat na mga espiritual na bato ay ginawa ni Linuo. Nang makumplito ang ika-9 na pagtitipon ng espiritu, ang mga espiritual na ugat sa pagitan ng 9 na bundok ay damaloy, at isang malakas na pagbabago-bago ng espiritual na kapangyarihan ay lumitaw ng hindi nakikita. Pagkatapos ang gitnang lugar na natagpuan ni Dao ay biglang nagkaroon ng malakas na hangin, na sinundan ng isang malakas na enerhiya na tumataas sa kalangitan, at isang sandstorm ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Makalipas ang halos 5 minuto, naging kalmado ang lahat, ngunit baka sa mukha ng lahat ang labis na kagalakan. Tulad ng inaasahan, lumitaw ang tarangkahan ng Daoist Palace, nanginginig sa pananabik ang boses ni Linuo. Ngumiti si Yang Yian, tinitingnan ang gate ng bundok na lumitaw sa kanyang paningin, naganap na nabuo ng enerhiya. Matapos basahin ang mga salitang Luofu Dao Palace, nasasabik din siya at puno ng mga inaasahan. Ang buong tarangkahan ng bundok ay tila nililiwanagan ng liwanag ng bituin, mga 12-dosenang talampakan ang taas, simple at marilag, na may dumadaloy na liwanag na kumikislap sa tarangkahan, na halatang lakas ng teleportasyon.
Kabanata 685 Isang grupo ng berdeng lobo. Tumingin si Linuo sa Starlight Gate na lumitaw sa kanyang paningin, hawak ang balat ng hayop sa kanyang kamay na may punanibik sa kanyang mukha at sinabing, "Oo, ito ang tarangkahan ng Luofu Daoist Palace na nakatala sa scroll ng balat ng hayop." Talagang umiiral ang Luofu Daoist Palace. Nagtanong si Yang Yiyo, Sister Lee, ano ang sitwasyon sa loob? Ang mga mata ni Linuo ay nagliliyab sa apoy at nagsabi, hindi ko alam ang partikular na sitwasyon sa loob. Itinala ng scroll ng balat ng hayop na ang buong Luofu Daoist Palace ay may 3 palasyo, 6 na patio at 1 bulwagan. Ang isa sa mga bulwagan ay ang Luofu Hall, na nasa dulo ng 3 palasyo at 6 na patio. Kung gusto mong marating ang Luofu Hall, kailangan mong dumaan sa 3 palasyo at 6 na patio. Sa palagay ko, ang huling bulwagan, ang Luofu Hall, ay dapat ang pinakamahalagang lugar sa buong Luofu Daoist Palace. Ano ang 3 palasyo at 6 na patio? Narinig lamang ni Yang Yiyo ang tungkol sa Luofu Hall, at talagang hindi narinig ni Linuo na sinabi ang 3 palasyo at 6 na patio, kaya nagtanong siya ng may pagtataka. Nag-isip sandali si Linuo at nagsabi, ang 3 palasyo ay ang Cultivation Palace, ang Glazed Palace, at ang Magical Treasure Palace. Ang 6 na courtyard ay ang Spiritual Medicine Court, ang Beast Taming Court, ang Power Transmission Court, ang Punishment Court, ang Alchemy Court, at ang Weapon Refining Court. Ang ilan sa mga ito ay maaaring maunawaan ng literal, ngunit ang ilan ay hindi malinaw. Ang balumbo ng balat ng hayop ay nagtatala lamang ng mga pangalan, at hindi nilalarawan ang layunin ng 3 palasyo at 6 na patio. Kami, malalaman lamang ang lahat pagkatapos nating pumasok. Gayunpaman, dahil ito ang tunay na Luofu Daoist Palace, hindi ito magiging ganoon ka-simple. Dapat mag-ingat ang lahat pagkapasok. Ipinaliwanag at inutusan ni Linuo si Yang Yiyo, at ipinaliwanag din sa iba. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Pumasok tayo at tingnan natin. Medyo naiinip si Linuo sa sandaling ito. Sabay na tumayo sina Yang Yiyo at Ye Wuxian at sumunod sa dulo. Mag-iingat ka pagkatapos mong pumasok, palagi akong hindi mapalagay. Inutusan ni Yang Yiyo si Ye Wuxian. Dapat alalahanin mo ang sarili mo. Mayroon akong tuning para protektahan ako. Inilibot ni Ye Wuxian ang kanyang mga mata at nagsalita, ngunit sa totoo ay napakatamis niya sa kanyang puso. Gusto niya ang pakiramdam na inaalagaan siya ni Yang Yiyo. Miss Ye, iisang tao lang ang master. Kapag may nangyari, baka hindi kanya maasikaso, kaya dapat mas bigyan mo ng pansin ang sarili mo. Okay, I know, ang sanggit mo, pasok na tayo dali. Habang nakikipag-usap kay Ye Wuxian, si Yang Yiyo, kasama si Daor na nakasquat sa kanyang balikat at ang demonyong haring si Xiaobai sa tabi niya, ay pumasok sa gate ng bundok na puno ng mga bituin. Nang pumasok siya sa gate ng Starlight, may nakasisilaw na silver light, at hindi na mamalaya na ipinikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nasa isang white jade square na siya na may sukat na 500 hanggang 600 square meters. Sa kanyang paningin, isang malaking halaga ng nagniningning na pilak na fog ang nakapalibot sa plaza, at wala siyang makita sa labas. Sa pag-asa sa kahabaan ng plaza, nalaman niyang ito ay isang bundok na libu-libong talampakan ang taas, na may 30 degree ang mukha. Nakikita niya ang isang puting jade na hagdanan na dumiretso, at sa di kalayuan ay natatanaw niya ang mga anino ng pavilion ng palasyo na nakatago sa makapal na pilak na fog. Alam ni Yang Yiyan na ito ang Luofu Dao Palace, isang malaking bundok. Ang bundok ay napapaligiran ng makapal na pilak na fog. Ang tanging nakikita niya ay ang bundok na ito na may taas na 1,000 talampakan. Hindi niya alam kung saan ito umabot. May isa pang bagay na ikinagulat ni Yang Yiyan. Nalaman niya na walang espiritual na enerhiya ng langit at lupa dito, at hindi siya maaaring gumamit ng mahika. Sinubukan niya ito ngayon, ngunit hindi niya mapakilos ang tunay na enerhiya. Walang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa labas ng mundo. Ang tunay na enerhiya sa katawan ay hindi makagawa ng dagandong sa labas ng mundo, kaya hindi siya maaaring gumamit ng mahika. Ang mas nakakatakot ay hindi magagamit ang kapangyarihan ng kaluluwa. Parang nakakulong lahat dito. Ang mga magsasaka ay tila naging ordinaryong tao na lang bigla. Sa kasong ito, kung ang isang halimaw o isang bagay ay lumabas, ito ay magiging lubhang mapanganib. Agad niyang sinubukang makipag-usap sa matanda, kung mawala ng kontak ang amo, siya ay mabubulag. Ano ba, mabahong bata, huwag mo akong pakialaman kung wala kang gagawin. Kung may problema ka na hindi mo kayang lutisin, mahahanap mo ba ako? Hoy, biglang bulalas ni Yun Changxi nang sabihin niya ito. Pagkatapos ay narinig ni Yang Yiyo ang matanda na patuloy na nagsasabi, ito ay naging isang puwang na pananahimik. Mag-ingat ka sa susunod. Sa silencing space, ang mga magsasaka ay hindi maaaring gumamit ng anumang paraan. Mga ordinaryong tao lang sila na medyo malakas.
Kung makatagpo ka ng isang kaaway, maaari mo lamang gamitin ang iyong sariling lakas upang malutas ito. Ngunit sa kabutihang palad, ang iyong pisikal na lakas ay hindi masama. Hanggat walang katutubong nilalang sa puwang na patahimik, walang panganib. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ko ang silencing space dito. Ngunit talagang nagdulot ka ng gulo para sa iyong Panginoon. Bakit ka napunta sa isang desperado na lugar? Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata nang marinig niyang nagsasalita ang matanda. Pumasok siya, bakit niya naitanong kung paano siya nakapasok? Gusto niyang maunawaan kung ano ang nangyayari dito, kaya nagtanong siya, matanda, ano ang puwang sa pananahimik? Ano ang ibig mong sabihin sa mga katutubong nilalang? Napakalakas ba ng mga nilalang sa puwang na nagpapatahimik? Ang silent space ay isang espasyo na walang anumang espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Ang katangian nito ay katahimikan at pagkalipol. Bagamat hindi ito labis na pinalaki gaya ng tunay na pagkalipol ng lahat ng bagay, ito ay ganap na nawalan ng pag-asa. Sa kabutihang palad, ang silent space kung saan ka lumitaw ay nasa average na antas. Kung ito ay isang high-level na silent space, ito ay magiging isang talagang nakamamatay na espasyo. Sa silent space, lahat ng spells, spiritual consciousness at true energy ay hindi epektibo. Kung hindi ka makahanap ng paraan, hihintayin mo na lang ang kamatayan, maliban na lang kung mayroon kang sapat na espiritual na mga bato upang suportahan ka. Siyempre, para sa mga magsasaka, walang problema na mabuhay ng 12-dosenang, daan-daan o mas matagal pa sa estado na walang espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa, ngunit ang saligan ay kailangan mong magkaroon ng suporta ng mga espiritual na bato at iba pang likas na kayamanan. Kung hindi, napakahirap mabuhay sa silent space. Dagdag pa rito, maaaring hindi makapangyarihan ang mga lokal na nilalang na binanggit ng aking amo, ngunit sa silent space, magagamit ng mga lokal na nilalang ang kanilang likas na mahiwagang kapangyarihan ng walang mga paghihigpit, kaya kung makatagpo ka ng mga lokal na nilalang, maaari kang makatakas o makakatakas, hindi mo ito magagawa. Sa oras na ito, narinig ni Yang Yiyo ang sunod-sunod na mga tandang sa kanyang mga tainga, na naputol ang kanyang pakikipag-usap sa master. Ito. Hindi ko maramdaman ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Hindi ko magagamit ang aking espiritual na kahulugan. Hindi ako marunong gumamit ng magic. Anong klaseng lugar ito? Sunod-sunod na sigaw ng takot. Pagtingala, nakita niya na ang lahat ay ganito, kabilang sina Linoo at Bato, dalawang master sa gitnang yugto ng Nascent Soul, at Yeoxin at iba pa. Gumaan ang pakiramdam ni Yang Yian. Tila lahat ay nasa parehong sitwasyon sa kanya. At hindi makita ang tarangkahan ng bundok sa likuran niya. Halatang puwang iyon na pwede lang pasukin pero hindi palabasan. Ayon sa sinabi ng amo, kung hindi sila makalabas ay makulong sila sa loob. Nagdulot ito ng labis na pagkabalisa ni Yang Yian, ngunit hindi siya nang ahas na sabihin ang mga disadvantages ng annihilation space, kung hindi ay magdudulot ito ng gulat at ito ay magiging masama. Lumakad siya para kausapin si Linoo. Si Linoo ay mayroon ding isang solemn na mukha, ngunit siya ay pumasok na, walang puwang upang bumalik, at ngayon ay maaari lamang siyang bumaba at makahanap ng isang labasan mula sa ibang lugar. Nang magkasundo ang lahat ay nagsimula na silang umakyat sa hagdan na hindi makikita sa isang sulyap. Sa lahat ng tao, si Yang Yian na ngayon ang mas ligtas. Una sa lahat, mayroon siyang demonyong ibong si Xiaobai na kayang lumipad. Kahit na ang demonyong haring si Xiaobai ay hindi maaaring gumamit ng mga mahiwagang kapangyarihan, at iba pa. Mayroon siyang natural na kalamangan sa paglipad. Kung nakatagpo siya ng anuman, maaari niyang sakyan ang hari ng demonyo na si Xiaobai upang makatakas. Ang pangalawa ay ang Nagel iligtas na buhay ni Yang Yian. Ang kaluluwa ni Master Yun Changxi ay malinaw na hindi pinaghihigpitan ng annihilation space. Magagamit ng matanda ang kapangyarihan ng kaluluwa. Ito ang kanyang trump card at mamamatay, at ito ay isang malaking kalamangan. Matapos pag-isipan ito, gumaan ang pakiramdam ni Yang Yian, ngunit sa panlabas ay nag-aalala pa rin siya tulad ng iba. Pagkatapos ng lahat ng mga pisikal na spell ay nawala ang kanilang mga pakinabang dito, siya ay isang gininto ang elixir, at malinaw na naiiba siya sa mga master ng Nascent Soul Realm. Basta. Habang iniisip ito ni Yang Yian, biglang tumunog ang isang dagandong na tumusok sa eardrum. Umuungol. Sa sumunod na sandali ay nagulat ang lahat at napatigil. Si Linoo at Batu, ang dalawang master, ay lumakad sa harapan, ang kanilang mga mukha ay nagbago ng gusto, at tumingin sa unahan. Tumangala si Yang Yian at nakakita ng 3 metrong berdeng lobo sa harapan. Sa sandaling ito, ang mga hakbang ay umabot sa isang plataporma. Mahigit 3 metro ang layo ni Linoo at Yang Yian mula sa platform, ngunit isang berdeng lobo ang lumitaw na hamarang sa daan. Umuungol. Ang asul na lobo ay umungal muli, at ang mukha ng lahat ay nagbago ng husto. Naramdaman ng lahat na ang asul na lobo ay puno ng malakas na enerhiya ng demonyo.
Sumikip ang puso ni Yang Yio. Gaya ng sinabi ng Master, ang mga lokal na nilalang ay hindi pinaghihigpitan ng Annihilation Space at maaaring gumamit ng innate magical powers. Sa kabutihang palad, nalaman din ng lahat na ang asul na lobo ay isang ikatlong antas na demonyong hayop. Bagamat hindi ito itinuturing na makapangyarihan, ang ikatlong antas na demonyong hayop ay katumbas ng gintong elixir ng isang magsasaka. Ungol, dagandong, dagandong. Nang maramdaman ng lahat na ang asul na lobo ay isang pangatlong antas ng demonyong hayop, gamaan ang pakiramdam nila, at sunod-sunod na dagandong ang tumunog. Namutla ang mukha ng lahat. Kung ang isang asul na lobo ay maaaring lumaban, kung gayon paano ang isang grupo ng mga asul na lobo. Kabanata 686, Pagbubuo at Paglalaban. Sunod-sunod na tumunog ang mga dagandong, at sunod-sunod na lumitaw ang isang grupo ng mga halimaw na asul na lobo. Bagamat karamihan sa mga tao ay nasa yugto ng nascent soul, ang kanilang magic power ay pinaghihigpitan dito. Ngayong nakaharap ang mga walang limitasyong halimaw, walang nang-ahas na garantiya na ang nascent soul masters na hindi gumagamit ng spells ay kayang talunin ng mga halimaw na marunong ng spells at may magic power na maihahambing sa golden core. Lahat, bumuo kayo ng formation. Isa itong jackal monster. Ito ay pinakamahusay sa pag-atake sa mga grupo, sigaw ni Linuo sa sandaling ito. Natigilan si Yang Yio. Noong una ay inakala niya na ito ay isang lobo na halimaw, ngunit hindi niya inaasahan na tatawagan ito ni Linuo na isang jackal monster. Hindi nakakagulat na mali ang dagandong. Matapos sumigaw si Linuo, mabilis na lumapit si Yang Yio at ang iba pa. Gayunpaman, sa sandaling ito, naglunsad na ng pag-atake ang jackal monster. Ungol, dagandong, dagandong. Sa gitna ng mga dagandong na nagparamdam sa mga tao na mabalahibo at inis, ang asul na figure ng jackal na halimaw ay agad na lumipad pababa mula sa itaas at sumugod sa lahat. Hindi ko alam kung ilang halimaw ang mayroon. Anyway, hindi ko ito pinansin, pero sa mga mata ni Yang Yio, parang doble ang dami nila. Bago pa makabuo ng porma sayon ang lahat, dumating na ang pag-atake ng halimaw ng jackal, at ang mga hiyawan ay naririnig sa lahat ng dako. Agad na pinatawag ni Yang Yio ang Sun Moon Universe Armor, hawak ang Dragon Slaying Sword at direktang gumamit ng brute force para tumaga at lumaban. Umuungol. Bagamat wala siyang magic power, kaya pa rin niyang labanan ang pag-atake ng jackal monster gamit ang sarili niyang lakas. Naghalo ang dagandong ng halimaw at ang hiyawan ng karamihan, at ang mga nasawi ay nangyari sa isang enkwentro lamang. Xiao Zhu, sigaw ni Ye Wuxian. Tumingin si Yang Yio at nakitang si Xiao Zhu, isang subordinate ni Ye Wuxian, ang nakagat sa binti ng isang jackal monster upang protektahan si Ye Wuxian. Sa sandaling ito, sinampal ni Ye Wuxian ang jackal monster na kumagat kay Xiao Zhu gamit ang kanyang palad. Umuungol. Nagkaroon ng isa pang dagandong, at isang jackal monster ang tumalon at sumugod kay Ye Wuxian. Nang makita ang eksenang ito, labis na nabalisa si Yang Yio at direktang binaril ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay sa jackal monster na sumalakay kay Ye Wuxian. Puff! Umuungol. Ang halimaw ay sumigaw, at sinaksak sa ulo ng buong lakas na espada ni Yang Yian, at agad na namatay. Sa oras na ito, malamig na bamantong hininga si Yang Yian, pinaalis ang isang jackal monster na umaaligid sa kanya, at tumabi kay Ye Wuxian. Sa oras na ito, dumudugo ang braso ni Xiao Zhu, ngunit hindi ito nakagat. Si Ye Wuxian ang nagligtas kay Xiao Zhu. Okay ka lang ba? Tanong ni Yang Yian. Ayos lang, sagot ni Ye Wuxian na may maputlang mukha. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay katulad niya. Kung walang magic, walang sino man ang hindi natatakot na makatagpo ng isang halimaw na hindi pinaghihigpitan ng espasyo. Sa kabutihang palad, ang halimaw na lumitaw ay nasa antas ng Jindan, kung hindi, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Sa isang enkwentro lang, napahiya ang lahat sa pag-atake ng jackal monster. Ngunit sa wakas ay umangkop dito at nagsimulang lumaban. Inilabas ng lahat ang mahiwagang sandata at nagsimulang lumaban sa halimaw ng jackal. Bagamat limitado ang kanilang sariling kapangyarihan sa mahika, sila ay mga primate kung tutuusin, at ang kanilang karunungan at kakayahang umangkop ay hindi maihahambing sa halimaw. Lahat, bumuo ng porma sayon ng tatlo, malakas na sigaw ni Linuo na may hawak na mahabang espada. Ang mga magsasaka na maaaring linangin ang Golden Core at Nascent Soul ay hindi mga ordinaryong tao, at ang kanilang tiyaga at paraan ay hindi masama. Nang marinig ang tawag ni Ye Wuxian, lahat ay sinasadyang bumuo ng isang porma sayon. Ang 3-3 formation ay talagang free talent formation. Tatlong tao ang bumubuo ng isang grupo at bumubuo ng isang porma sayon sa hugis ng isang tapos na produkto, na maaaring makamit ang 360 degree na depensa ng walang mga patay na anggulo. Dahil hindi mabuo ang malaking formation, napakadali pa rin ng free talent formation. Bukod dito, bilang isang sangkatauhan, kahit hindi nila magamit ang aklat ng batas, mayroon silang martial arts.
Hanggat sila ay may karanasan, maaari pa rin nilang harapin ang Jackal Monster. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang halimaw na hayop. Mukhang hindi ito masyadong matalino. Ito ay may kapangyarihan ng demonyo, ngunit sa lahat, ito ay medyo mas malakas. Nagsimulang magpakita ng mga resulta ang counterattack pagkatapos ng panic matapos na mabuo ng lahat ang 3-3 formation. Nilabanan nito ang pag-atake ng halimaw na Jackal at nanlaban. Si Yang Yiyu ay nasa tabi ni Ye Wuxian, at siya at si Yaning ay bumuo ng Scattered Wealth Formation, pinatay ang Jackal Monster saglit. Gayunpaman, ang anim na subordinate ni Ye Wuxian ay nasa huling yugto ng Golden Core, at sila ay nasa isang dehado sa oras na ito. Sa ganitong sitwasyon, ang sinusubok ay ang sariling lakas. 2 sa 6 na gwardya ay nasugatan na sa unang alon, at ang nagngangalang Xiaozu ay may nasugatan na braso. Si Yang Yiyu at ang 2 pa ay sadyang lumapit sa 4 na gwardya sa ilalim nila upang protektahan sila, at sa wakas ay walang nasawi. Ang mga pag-atake ng lahat ay nagsimulang mag-counter-attack, na nagdulot ng mga casualty sa mga halimaw. Hindi nagtagal, mahigit kalahati ng mga halimaw ang napatay. Nang akala ng lahat ay siguradong panalo na sila, may nangyaring hindi inaasahan. Umuungol. Isang jackal na halimaw ang umungal sa langit, at pagkatapos ay sumunod ang lahat ng mga halimaw at umuungol. Ang mukha ng lahat ay lubhang nagbago, at nakita nila ang liwanag ng bituin na nagniningning sa bawat halimaw ng jackal. Ang malakas na kapangyarihan ng demonyo ay nagsimulang magtipon sa bawat halimaw ng jackal. Tulad ng tubig, ang mga jackal ay nagsimulang magtipon ng mabilis. Walang alinlangan na ang mahabang dagandong ay ang tawag ng hari ng demonyo. Sa oras na ito, kahit na hindi alam ng lahat kung ano ang gagawin ng mga jackal na ito, maaari nilang hulaan na may masamang mangyayari. Ang mga jackals ay nagtipon sa isang grupo sa isang hininga. Matapos ang mahigit kalahati sa kanila ay namatay o nasugatan, kalahati na lang ang natitira, ngunit hindi sila gaanong naiiba sa panig ng tao. Matapos mapalibutan ng lahat ng mga jackal ang isang jackal na mukhang mas maliit, ang malakas na kapangyarihan ng demonyo ay nagtipon, at sa oras na ito, isang maliit na jackal ang lumitaw sa ulo ng bawat halimaw. Napakalakas ng ipinakitang aura, at tumataas pa ang aura. Sa sandaling ito, alam ng lahat na ang jackal ay gagamit ng isang malaking galaw, na isang natural na pag-atake. Ang mukha ng lahat ay sobrang solemna. Hindi sila maaaring gumamit ng mahika at totoong chi para umatake, ngunit nang makatagpo sila ng isang halimaw na maaaring gumamit ng mahika at natural na mahiwagang kapangyarihan, alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Tiningnan ni Yang Yiyu ang natitirang 12 jackal at nakitang halatang gumagamit sila ng mahika. Sa kasalukuyang sitwasyon, wala ni isa sa kanila ang marunong mag-spells. Kahit na ang mga spellang na gumamit ng totoong chi upang protektahan ang katawan ay mahirap gawin. Hindi alam kung gaano karaming mga tao ang makakaya nito. Bilang karagdagan, ang mga halimaw ay pinalalakas pa rin ang kanilang kapangyarihan ng demonyo, at ang pagtaas ng kapangyarihan ng demonyo ay nakakatakot. Ang 2 panig ay bumuo ng isang pagkapatas sa mga hakbang. Sinakop ng mga halimaw ang mataas na plataporma, at nasa ibaba si Yang Yiyu at ang iba pa. Malapit nang sumiklab ang isang bagyo, at namutla ang mukha ng lahat. Maliban kay Yang Yiyu, walang inaasahan na ang mga halimaw ay magpapalamlam. Sa kapangyarihan ng demonyo, sinamantala na nila. Ngayon ay gumagamit sila ng mahika ng demonyo, na isang nakamamatay na ritmo. Sila. Hindi inaasahan na may isang haring demonyo ang namumuno sa mga halimaw, na maaaring mag-utos sa lahat ng mga halimaw na magtipon at umatake ng may mahabang dagandong. Sa pagtingin sa mga halimaw na nakaharang sa daan sa mga hagdanan, si Linuo ay bumantong hininga, iwinagayway ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang Jade Talisman, at biglang na-activate ang Jade Talisman sa kanyang kamay. Boom! Biglang lumitaw ang isang parang alon ng tubig na defensive barrier, na hamarang sa lahat. Ito ay isang nagtatanggol na anteng-anteng na binayaran niya ng malaking halaga upang makuha, at ngayon ay magagamit na lamang niya ito sa harap ng spell condensation ng halimaw. Maraming tao sa bukid ang dinala niya. Maliban kay Bato, lahat sila ay taga Sanshu City. Susunod, kailangan nilang umasa sa lakas ng lahat para sumulong at makipagsapalaran sa Luofu Dao Palace. Ayaw na ni Linuo ng mas maraming casualty. Sa nakaraang alon ng pag-atake ng Jackal Monster, kahit na ang mga tao sa paligid niya ay hindi namatay, maraming tao ang nasugatan at mawawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan sa maikling panahon. Tanging ang 2 gauntlet ni Ye Wuxian ang masyadong mababa sa cultivation at namatay sa trahedya. Nang mabuo ang defensive talisman barrier ni Linuo, biglang lumabas din ang pag-atake ng halimaw na halimaw. Ang 2 panig ay nakikipaglaban sa oras, ang isa ay nagtatanggol at ang isa ay umaatake. Nanguna si Linuo at naglagay ng defensive barrier. Bagamat hindi maaaring gamitin dito ang mga spellang, hindi pinaghihigpitan ng mga spells at iba pa.
Si Linuo din ang gumawa ng spell na nagpagising sa lahat mula sa isang panaginip. Hindi siya maaaring mag-spell sa kanyang sarili, ngunit ang spells ay maaari. Bilang isang cultivator, sino ang walang mga spell sa pagtatanggol sa sarili sa kanyang kamay? Maaari kang gumamit ng mga spells para lumaban. Sa oras na ito, nabuo ang mga magic spell na ginawa ng Jackal Demon at naglunsad ng pag-atake. Ang mga Jackal na nabuo sa pamamagitan ng magic power ay lumitaw sa mga ulo ng 12 halimaw. Sila ay napakaliit, ngunit makapangyarihan, at biglang sumugod sa lahat. Ungol, dagandong, dagandong. Ang dagandong ng mga halimaw ay yumanig sa kalangitan. Boom, boom, boom. Isang serye ng mga mahika ng demonyong jackal ang tumama sa hadlang. Ang malakas na pag-atake ay nagpang-inig sa barrier defense. Malinaw na nadama niyang Yian na kung magpapatuloy ito sa mahabang panahon, ang hadlang ay masisira sa madaling panahon. Sa oras na ito, malakas na sumigaw si Linuo, ang bawat isa na may mga anteng-anteng sa kanilang mga kamay ay dapat na ilabas ang mga ito upang lumaban, kung hindi, kapag nasira ang hadlang, tayo ay nasa malaking problema. Nang walang paalala ni Linuo, ang lahat ay nagsimulang maghanda para sa isang ganting pag-atake, at kinuha ang mga anteng-anteng sa kanilang mga kamay at inatake ang mga halimaw. Sa loob ng ilang sandali, ang Sword Energy, Gang Energy, Extreme Yang at Extreme Strength, at pinaghihinala ang misteryosong Yin Evil Spirits at iba pang anteng-anteng ay lumipad ng makulay sa itaas ng mga halimaw. Sa isang pag-atake lamang, ang mahika ng Jackal Demon ay agad na nasira ng higit sa kalahati. Sa puntong ito, masaya ang lahat. Gayunpaman, hindi masyadong optimistiko si Yang Yio, dahil sinabi sa kanya ng kanyang amo ang tungkol sa sitwasyon sa Land of Silence. Kahit na ang pag-atake ng lahat ay tila mabangis, hindi sila nagdulot ng anumang malaking pinsala sa Jackal Monster. Dahil ang Jackal Monster ay pinagsama-sama, ito ay katumbas ng isang formation na pinagsama-sama. Ang ganitong uri ng kapangyarihang pinagsama-sama ay hindi dapat maliitin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, bumantong hininga si Yang Yio, at sa wakas ay tinawag niya ang matanda sa kanyang isipan, Guro, mangyaring tulungan. Kabanata 687 5 Elementong Grass. Ikaw mabahong bata ay hindi hahayaang makatulog ng mahimbing ang iyong amo, ang sumpa ni Yun Changxi ay pumasok sa isip ni Yang Yio. Matanda, bilasan mo at tumulong. Hindi sila makakapit ng matagal. Inilibot ni Yang Yio ang kanyang mga mata at nagmura. Huwag kang sumigaw. Ito ay isang grupo lamang ng mga maliliit na halimaw. Bakit kailangan mong tumulong ng iyong amo? Bumulong si Yun Changxi, at pagkatapos ay nagsabi, bitawan ang mga itim at puting puppet. Kokontrolen sila ng iyong master at magiging madali itong makitungo sa isang grupo ng maliliit na halimaw. Natigilan si Yang Yio. Nang marinig ang sinabi ng matanda, mabilis siyang nagbago ng isip at naglabas ng 2 itim at puting puppet. Alam niya na kung kontrolado ng matandang lalaki ang mga itim at puting puppet, gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan, ang kaunting kontrol ay magiging mas malakas kaysa sa kanya. Manood ng mabuti, at unawaing mabuti kung paano kinokontrol ng iyong amo ang mga puppet. Nang ipatawag ni Yang Yio ang 2 itim at puting puppet mula sa espasyo ng Chen Kun Pot, narinig niya ang nangingibabaw na salita ng matanda. Siya nagsimulang maging napaka-alerto at maingat na maunawaan kung paano kinokontrol ni Yun Changxi ang mga puppet. Sa oras na ito, nakita ni Yu Guangchong na ang iba't ibang spelling ni Linuo at iba pa ay hindi nakabasag sa halimaw gaya ng iniisip niya. Nang ibabaw pa rin ang mga lokal na nilalang, buti na lang at handa ng kumilos ang matanda. Sabi ni Yang Yio sa sarili. Boom! Pagkatapos ay lumabas ang eksenang walang gustong makita. Ang mga spell na pinagtutuunan ng lahat ng kanilang firepower ay sinira lang ang magic attack ng halimaw, ngunit hindi nagdulot ng anumang pinsala sa halimaw. Sa halip, nagalit ito sa halimaw. Muling nag-counter-attack ang halimaw, at sa isang mapurol na boom, isang crack ang lumitaw sa barrier na itinakda ni Linuo. Puff, nabasag ang harang, at si Linuo, ang unang taong nakakontrol nito, ay agad na dumura ng isang subaw ng dugo. Nakita ni Yang Yio na si Linuo ay nasugatan, at siya ay nababalisa. Alam niyang ang pag-atake ng halimaw ay tiyak na masisira ang hadlang. Sa oras na iyon, ang lahat ay nasa panganib. Ang isa ay pinaghihigpitan ng mahika, at ang isa ay ganap na hindi pinaghihigpitan. Sobrang laki talaga ng gap ng dalawa. Ang halimaw ng Jackal ay bumangga lamang sa isang bola at itinuon ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa pag-atake, na sapat na upang ilagay ang lahat sa problema. Bilasan mo, matandang lalaki, hinimok ni Yang Yio ang kanyang amo matapos makita si Linuo na nagsusuka ng dugo. Bakit ka ba nagmamadali? Maaaring sugpuin ng iyong Panginoon ang grupong ito ng maliliit na halimaw sa 1 minuto. Hindi sineseryoso ni Yun Changxi ang mga jackal sa kanyang mga salita, at naramdaman niya na ang mga jackal na ito ay parang mga manok at aso.
Nang nakikinig sa mga salita ng matanda, naramdaman ni Yang Yiyo ang pag-init ng Chen Kunpot sa kanyang kaliwang braso, at agad na gumaan ang kanyang puso. Alam niyang kumilos na ang matanda. Tiyak na, sa susunod na sandali, ang dalawang itim at puting puppet ay gumalaw. Ang itim at puting pupi na may hawak na sibat ay sumugod patungo sa jackal na may dalawang wushes. Tumingin si Yang Yiyo sa hari ng demonyo na si Xiaobai at Daor Xiangxiang na laging nasa tabi niya upang protektahan ang kanilang Panginoon, at sinabi sa hari ng demonyo na si Xiaobai, Xiaobai, protektahan ang iyong may bahay. Master, huwag kang mag-alala. Nangako ang demonyong haring si Xiaobai. Squeak, tumili si Daor, yumuko sa balikat ni Yang Yiyo, at sinabi kay Yang Yiyo, kaya ko rin protektahan. Ngumiti si Yang Yiyo. Hindi niya alam kung ang talento ni Daor ay hihigpitan dito. Anyway, kahit na ito ay pinaghihigpitan, si Daor ay maaaring mag-transform sa isang bilog, at ang talas ng kanyang apat na kuko ay sapat na upang maprotektahan ang kanyang sarili. Naniniwala rin siya na tiyak na mapoprotektahan ni Daor ang mga tao sa gayong kapaligiran. Para naman kay Ye Wuxian, nang hilingin ni Yang Yiyo sa demonyong hari na si Xiaobai na protektahan ang kanyang may bahay, namula ang mukha nito matapos itong marinig, ngunit ang puso niya ay kasing tamis ng pulot. Siya, lihim na sumulyap kay Yang Yiyo. Sa sandaling ito, hindi pinansin ni Yang Yiyo ang sitwasyon sa paligid niya, at nakatutok sa kanyang master na si Yun Changxi na kumokontrol sa mga itim at puting puppet. Sa isang sulyap, nakita niya na ang dalawang puppet, sa ilalim ng kontrol ng matanda, ay naging mga Diyos ng itim at puti na digmaan. Hawak ang isang sibat at isang magic weapon, agad siyang sumugod sa harap ng halimaw, na parabang nasa isang bakanteng espasyo. Umuungol. Ungol, dagandong. Umalangaw-ngaw ang hiyawan ng mga jackal. Ang mahahabang sibat sa kamay ng mga itim at puti na pupi ay parang mga dragon na bumabalik sa dagat, na pumapatay ng mga tao sa lahat ng dako. Ilang saglit, ang mga hiyawan ng mga halimaw ay patuloy na umalangaw-ngaw, at ang mga laman at mga paa ay lumipad sa buong kalangitan. Napuno ng malakas na amoy ng dugo ang hangin. Sa isang kisap mata, nabasag ng dalawang itim at puting puppet ang sitwasyon ng mga jackal na nagsiksikan. Sa dalawang after images ng isang itim at isang puti, ang 12 natitirang jackals ay pinatay ng dalawang black and white puppet. Nabaliktad ang sitwasyon sa isang iglap. Ang dalawang itim at puting puppet ay parang masasamang espiritu. Katulad talaga ng sinabi ng amo na hindi siniseryoso ang mga jackal. Alam din ni Yang Yiyo na ito ang resulta ng pagmamanipula ng master. Ang kanyang kaluluwa ay talagang. Sa mga mata ni Yang Yiyo, ito ay lampas sa langit. Inasahan ni Yang Yiyo ang ganoong resulta. Anyway, ang kailangan upang makontrol ang pupi ay ang kapangyarihan ng kaluluwa. Kung tungkol sa tunay na enerhiya, hindi na kailangang mag-alala, dahil ang pinagmumula ng enerhiya sa pupi ay ang Spirit Stone. Hanggat hindi nauubos ang Spirit Stone, ang dalawang puppet ay makakalaban ng walang hanggan. Siyempre, naubos din ang kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit alam ni Yang Yiyo na para kay Master Yun Changxi, ang pagkontrol sa dalawang puppet ay isang piraso ng cake. Hindi naman siya nag-aalala. Nakita ni Linuo sa bukid ang dalawang puppet na biglang lumitaw, at agad na nagningning ang kanyang mga mata. Nakita na niya ang dalawang puppet ni Yang Yiyo na naglalaban noon, at maaari silang makipagkumpetensya sa mga cultivator sa gitnang yugto ng Nascent Soul. Noong una, inakala ni Linuo na nag-imbita si Yang Yiyo ng isang master mula sa kung saan, ngunit pagkatapos tanungin si Yang Yiyo, nalaman niyang dalawa pala sila. Nang mga oras na iyon, naiinggit siya. Sa sandaling ito, matapos makita ang dalawang itim at puting puppet na agad na binaliktad ang sitwasyon at ganap na sugpuin ang halimaw, tumingin si Linuo kay Yang Yiyo ng may kaunting kakaiba. Hindi tulad ni Linuo, hindi alam ng ibang tao na ang dalawang master na itim at puti na biglang sumulpot sa field para tulungan siya ay mga pupi ni Yang Yiyo. Akala nila sila ay mga Panginoon na sumunod kay Yang Yiyo para protektahan siya ng palihim. Ang lahat ay nagpasya na maging maayos kay Yang Yiyo. Alam ng lahat na ang mga magic tool ay hindi magagamit dito, ngunit ang mga black and white master sa paligid ni Yang Yiyo ay maaaring lumabas sa hangin, at pagkatapos ay maaari silang maglabas ng malakas na tunay na enerhiya at napakahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Sa oras na ito, ang pagpapanatili ng magandang relasyon kay Yang Yiyo ay maaaring magligtas ng mga buhay dito. Sa iba't ibang pag-iisip ng mga tao, inalis ni Linuo ang harang, at nasira ang Jade Talisman, na itinuring ding nakatapos ng misyon. Umuungol. Ang huling 6 na jackal ay pinatay sa kalaunan ng dalawang puppet. Mayroong isang malaking bilang ng mga jackal na bangkay sa mga hagdan, at ang amoy ng dugo ay napakalaki. Huminto ang dalawang puppet at sumagot kay Yang Yiyo. Tahimik silang tumayo na may mga sibat sa kanilang mga kamay. Ang eksenang ito ay nagpainggit kay Linuo. Natural na naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng dalawang ganoong master puppet dito. Hindi maiiwasan na magkaroon ng dagdag na trump card para iligtas ang kanyang buhay.
Posibleng magkakaroon ng magandang pagkakataon sa Luofu Dao Palace. Nagulat si Yang Yiyo. Ang paraan na ginamit lang ng master para kontrolin ang dalawang puppet para patayin ang mga halimaw ay talagang nagbukas ng kanyang mga mata at marami siyang natutunan na pamamaraan. Sa mga sandaling ito, iniisip pa rin niya kung magkakaroon siya ng ganoong epekto kung ibabalik niya iyon. Ang kontrol ng matanda sa Pepei ay hindi nakabuti sa lakas ng Pepei. Tulad ng kanyang Panginoon, ang lakas ng itim at puting Pepei ay nasa mahusay pa ring pagiging perpekto ng gintong elixir. Ngunit ang kontrol ng matanda ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa kanyang sarili, at ganap niyang ginawa ang mga pakinabang ng Pepei sa buong lawak. Nakakagulat ang epekto sa mga mata ni Yang Yiyo. Salamat, kapatid na yun, humakbang si Linoo at nagsalita, hinayla si Yang Yiyo palabas sa pinangyarihan ni Master na kumokontrol sa Pepei. Masyadong magalang si Ate Lee. Sinubukan ko lang kung gagana. Buti na lang, hindi masama. Mahinhin na sabi ni Yang Yiyo. Ang daan sa hinaharap ay tiyak na mas mahirap kaysa ngayon. Kailangan ko pa rin ang suporta mo. Kinausap ni Linoo si Yang Yiyo na may ningning sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalawang puppet. Matapos mag-usap ng ilang salita ang dalawa, iminungkahi ni Linoo na magpatuloy sa pagsulong. Ayon sa mga tala sa scroll ng balat ng hayop sa kanyang kamay, ang dulo ng kalsada pagkatapos umakyat sa mga hakbang ay ang unang palasyo ng 3 palasyo at 6 na patio sa Luofu Dao Palace ang monasteryo. Nang hindi nakaharang ang halimaw sa daan, nagpatuloy ang grupo sa pagsulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos lamang umakyat sa plataporma kung saan naroon ang Jackal Monster, isang eksenang ikinagulat ng lahat ang lumitaw sa paningin. Ito. Ang 5 elemento ng damo, hindi napigilan ni Linoo na sabihin. Tumingin si Yang Yiyo sa paligid at nakita niya na sa entablado kung saan naroon ang Jackal, maraming makukulay na espiritual na gamot na tumutubo sa magkabilang gilid ng hagdan. Tulad ng sinabi ni Linoo, ito ay ang 5 elementong grass. Tuwang-tuwa siya. Ayon sa mga talaan ng mga aklat ng espiritual na gamot, ang 5 elementong grass ay isang uri ng halamang gamot na mas mahalaga kaysa sa mga espiritual na bato. Ang isang halaman ng 5 elementong grass ay naglalaman ng malakas na espiritual na enerhiya ng langit at lupa, at mayroon itong mga katangian ng 5 elemento. Maaaring kunin ito ng mga tao sa anumang katawan upang mapunan ang kanilang tunay na enerhiya. Ito ay isang panlunas din sa mundo ng alchemy. Kung gagamitin mo ang 5 elements grass para gumawa ng mga tabletas, maaari nitong i-neutralize at ayusin ang mga proporsyon ng lahat ng mga espiritual na gamot. Ito ay halos paborito ng bawat alchemist. Hindi ko inaasahan na lilito ito dito, at may magkabilang gilid ng mga hakbang. Ayon sa pangunawa ni Yang Yiyo, ang ganitong uri ng espiritual na gamot ay napakabihirang sa mundo ng paglilinang. Hindi nakakagulat na may mga jackal na nagbabantay dito. Kabanata 688, ang matandang lalaki sa pintuan ng palasyo ng paglilinang. Ngayon ay medyo naunawaan na ni Yang Yiyan, kung bakit walang espiritual na enerhiya sa espasyo ng paglipol, ngunit ang mga lokal na halimaw ay buhay at hindi nakulong sa kamatayan dahil sa kakulangan ng espiritual na enerhiya. Ito pala ay dahil sa 5 elementong damo. Ang isa pang bentahe ng ganitong uri ng espiritual na gamot ay maaari itong lunukan ng direkta upang mapunan muli ang sariling tunay na lakas. Ang dahilan kung bakit hinarang ng mga jackals ang pag-atake ay maaaring naisip nila na darating sila upang pagnakawan ang 5 elemento ng damo na kanilang nakaligtas. Kung walang 5 elemento ng damo, walang espiritual na enerhiya, at ang mga halimaw ay mamamatay sa kalaunan sa espasyo ng paglipol, tama ba? Ang pag-atake ng mga jackal ay normal. Sa pagtingin sa 5 elementong damo na tumutubo sa magkabilang gilid ng mga hakbang at umaabot paitaas, sa sandaling ito halos lahat ay namumula na ang mga mata. Hindi lahat tanga. Kung mayroong isa pang 5 elemento ng damo dito, nangangahulugan ito ng isa pang tunay na mapagkukunan ng enerhiya. Kung talagang walang ibang labasan, lahat ay makulong dito. Dahil walang espiritual na enerhiya, ang kahihinatnan ay sila ay mauubos hanggang sa kamatayan. Kaya kung mayroong 5 elemento ng damo, ito ay isang pagkakataon upang mabuhay, o isang araw pa ang bilang. Mahigit 10 tao ang nakatitig sa 5 elementong damo sa magkabilang gilid ng hagdan, namumula ang mga mata. Sa wakas, hindi napigilan ng isang tao ang sumugod at maghanda upang agawin ang 5 elemento ng damo. Si Yang Yiyan ay tumayo sa tabi ni Linoo, at nakita niya ang mukha ni Linoo na nagdilim sa kanyang peripheral vision. Pagharap sa unang taong sinubukang agawin ang 5 elemento ng damo, hindi siya magalang. Isang flash ng liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang talisman ng sword energy. Bigla niyang sinampal yung tao. Ang taong nang-agaw ng 5 elemento ng damo ay nasa unang yugto ng Nascent Soul, habang si Linoo ay nasa tuktok ng gitnang yugto ng Nascent Soul. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa lakas.
Bilang karagdagan, lahat ng tao dito ay pinaghihigpitan sa kapangyarihan ng mahika. Ang tanging makapangyarihang paraan, bukod sa pisikal na lakas, ay ang mga kasangkapang mahika o anteng-anteng sa kanilang mga kamay. Kung sino ang nagdala ng higit pa ay magkakaroon ng kalamangan. Matapos mapanglo ni Linuo na itapon ang Sword Energy Talisman, humakbang siya at sumunod na mabuti. Malinaw na nakita ni Yang Yian na ang taong nang-agaw ng 5 elemento ng damo ay agad na nasugatan ng talisman ng enerhiya ng espada ni Linuo, sumigaw, at pagkatapos ay pinatay ni Linuo sa likod niya gamit ang isang espada. Ang biglaang pagkilos ni Linuo ay agad na nagdulot ng malaking pagkabigla. Walang inaasahan na biglang aatake si Linuo, at siya ay itinuring na isa sa kanila. Ang taong napatay ay ang sumunod kay Linuo palabas ng Sanshu City. Walang inaasahan na papatayin siya ni Linuo ng ganoon lang. Gayunpaman, ang pagpatay na ito ay nagulat din sa ilang mga tao na kakasunod lang at pagnakawan ng 5 Elements Grass. Tumayo roon si Yang Yiyo at tumingin kay Linuo, na ang mukha ay kasing lamig ng lamig. Naunawaan niya ng kaunti at naunawaan ang diskarte ni Linuo. Malinaw na sa Annihilation Space o Luofo Dao Palace kung saan walang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, anong uri ng tulong ang mayroon ng dagdag na espiritual na gamot na puno ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa at maaaring direktang lumunin para sa lahat. Nais ng bawat isa na mabuhay, at ang makasariling bahagi ng kalikasan ng tao ay natural na nahayag. Gayunpaman, kung ang lahat ay pupunta upang magnakaw ng ilang mga mapagkukunan, malinaw na ang koponan ay magiging magulo. Kapag may anumang halimaw na lumitaw muli, ang nakakalat na koponan ay malamang na harapin ang panganib ng pagkawasak. Kaya pinatay ni Linuo ang taong iyon para lang patatagin ang sitwasyon. Ayaw niyang magdulot ng panloob na alitan. Paakyat lang ito ng hagdan. Bago pa man marating ang unang palasyo ng Luofo Dao Palace, ang Shu Dao Palace, magkakaroon ng panloob na alitan. Ano ang susunod nating gagawin? Isinasaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon, pinatay ni Linuo ang kanyang sariling mga tao. Ang mga nakakaunawa sa kahulugan ni Linuo, ang mga hindi maisip ang lahat ay mukhang madilim. Walang sinabi si Yang Yiyo, ngunit hinangaan niya ang paglapit ni Linuo, at handa siyang makita kung ano ang susunod na gagawin ni Linuo. Ang isang babaeng desidido sa pagpatay, ay talagang hindi ganoon kadali. Ito ay hindi walang dahilan na maaari niyang pamunuan ang Sanshiu City sa daan-daang taon. Bilang karagdagan sa lakas at paglilinang, kailangan din ang karunungan. Ang ipinakita ni Linuo sa oras na ito ay karunungan. Pagkatapos ay tumingin si Linuo sa paligid at sinabing, matagal ko nang sinabi, sinumang sumusunod sa akin, Linuo, na makipagsapalaran ay hinding-hindi ka bibiguin. Sa simula, sinabi ko sa lahat na dapat walang panloob na alitan, at sa harap ng mga interes, huwag gumawa ng mga bagay na makakasakit sa interes ng lahat. Ngunit hindi sumusunod sila sa mga patakaran. Siya ang nanguna sa pagnanakaw sa 5 Elements Grass, at susunod ang iba. Kung gagawin ito ng lahat, paano tayo magpapatuloy dito? Pagkatapos magsalita ni Linuo sa malamig na boses, walang nagsalita sa field, at ang ilan ay ibinaba pa ang kanilang mga ulo. Naunawaan ng lahat na walang ginawang masama si Linuo. Sa katunayan, sa maraming beses na tulad nito, mas hindi namin maaaring gulo. Pagkatapos sabihin ito, nakita ni Linuo na ang lahat ay walang pagtutol, at pagkatapos ay sinabi niya, ang 5 elementong damong ito ay mukhang tumutubo sa magkabilang gilid ng mga baitang, ngunit tiyak na hindi ito walang limitasyon, kaya ang ideya ko ay ibahagi ang mga ito ng sama-sama. Matapos sabihin ang mga salitang ito, nadama ng lahat na ito ay patas, at walang tumutol. Sumunod, hiniling ni Linuo sa lahat na hukayin ang 5 elementong damo at pagkatapos ay hatiin ito ng sama-sama. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay narating na ng lahat ang dulo ng mga hakbang. Ang hinukay na 5 elementong damo ay pantay na ipinamahagi, at bawat tao ay makakakuha ng eksaktong 40 tangkay. Sa simula, mayroong kabuuang 19 na tao. Sa nakaraang pakikipaglaban sa Jackal Monster, 2 sa mga subordinate ni Ye Wuxian ang namatay. Ngayon ay may natitira pang 17 tao, ngunit nang ipamahagi ni Linuo ang 5 elemento ng damo, binilang din niya ang demonyong hari ni Yang Yiyo na si Xiaobai, Daoer at 2 puppet. Sa pagkakataong ito, si Yang Yiyo lamang ang nakakuha ng 205 elementong damo. Ang ilang mga tao ay nagsimulang malungkot, iniisip na ang mga espiritong hayop ni Yang Yiyo ay dapat ding bilangin. Paano ito magiging posible? Siya lamang ang nakakuha ng 5 bahagi. Ngunit malamig na sinabi ni Linuo, ang mga demonyong hayop at espiritong hayop ni Yang Yiyo, kabilang ang 2 pupay, ay gumawa ng lahat ng mahusay na pagsisikap. Kung hindi dahil sa 2 puppet ni Yang Yiyo, lahat ay lalaban pa rin sa Jackal Monster sa sandaling ito. Ang dahilan na ito ay sapat na. Wala nang tumutol. Si Yang Yiyan ang may pinakamalaking nakuha.
Maging si Lino mismo ay sumunod sa pamantayan ng 50 espiritual na gamot at mahigpit na sumunod sa halimbawa. Dahil dito, lalo siyang hinangaan ni Yang Yian. Pagkatapos ipamahagi ang mga espiritual na gamot, lahat ay tumingin sa paligid. Pagkatapos ipamahagi ang mga espiritual na gamot, lahat ay tumingin sa paligid. Sa wakas, nakakita sila ng isang palasyo na daan-daang metro ang layo. Nang maglakad sila, nakita nila ang totoong Shudao Palace. Sa oras na ito, ang lahat ay nasa sabik, alam na mula sa sandaling ito, nakapasok na sila sa unang mahalagang lugar ng Luofu Daoist Palace. Ang tatlong simple at eleganteng karakter ng Shudao Palace ay masigla at makapangyarihan. Ang kakaiba ay walang nakakaalam kung ilang taon na ang lumipas, ngunit bago pa rin ang gate ng Shudao Palace. Ngunit ang lahat ay napakatahimik. Sa pagtingin sa saradong tarangkahan at sa pader na may taas na 3 metro, nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng kuryosidad at udyok, at gusto nilang sumugod kaagad upang malaman. Maraming tao ang nagkaroon ng salpok na itulak ang pinto at pumasok upang makahanap ng magandang pagkakataon. Ito ang tunay na Luofu Daoist Palace. Magiging kakaiba kung walang likas na kayamanan. Ngunit sa naunang pagpatay kay Linuo, walang sumugod sa oras na ito. Si Linuo ay lubos na nasisiyahan dito, at sinabi kay Bato sa tabi niya, "Kapatid na Bato, pumunta ka at subukan." Hiniling ni Linuo kay Bato na itulak ang pinto upang makita kung may anumang panganib. Tutal, may mga jackal na nagbabantay sa mga hakbang kanina. Ito ang unang palasyo ng 3 palasyo at 6 na patio ng Luofu Daoist Palace ang Shudao Palace. Magiging kakaiba kung walang mga hadlang. Si Bato ay isang cultivator sa gitnang yugto ng nascent soul. Maaaring tawagan ni Linuo si Bato para malinaw na magtiwala kay Bato. Nang si Bato ay lumakad pasulong at naglakad patungo sa tarangkahan ng bundok, ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay Bato, naghihintay na lumitaw ang naisip na eksena matapos itulak ni Bato ang pinto ng palasyo. Hindi nagtagal ay dumating si Bato sa tarangkahan ng palasyo at itinulak ito ng malakas. Boss! Nang ilapat ni Bato ang kanyang mga kamay sa pinto para itulak, walang panganib, at hindi nabuksan ang pinto gaya ng inaakala ng lahat. Sa halip, isang mapurol na dagandong ang tumunog. Pagkatapos ay kumikislap ang mga tubo ng daloy sa mga tarangkahan sa magkabilang panig. Bilasan mong umatras. Sumigaw si Linuo, iniisip na may ilang paghihigpit sa gate na na-trigger ni Bato. Mabilis ding umatras si Bato sa unang sandali, at umatras kasama ang lahat sa mahigit 20 metro. Si Yang Yian ay walang pagbubukod. Umatras siya at dumistansya sa gate nang makita niya ang daloy ng liwanag sa gate. Saglit na tensyonado ang nerbiyos ng lahat. Ngunit, pagkaraan ng ilang sandali, walang kakaibang nangyari. Lahat ay tumangala at nakita na ang daloy ng liwanag sa gate ay unti-unting namumuo sa isang figure. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang Daoist na pari na may hawak na whisk. Naglalakad palabas sa agos ng liwanag sa tarangkahan, naramdaman ng lahat na parang isang taong natipon sa daloy ng liwanag sa tarangkahan. Ang Daoist na pari, na tila mga 60 taong gulang, ay may blanko na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa mga mata ni Yang Yiu, hindi man lang gumagalaw ang kanyang mga mata. Agad niyang sinabi, ang Daoist Palace ay magbubukas na para mang-aral. Bawal ang ingay. Bilang mga elit ng Luofu, dapat mong maunawaan ang dakilang Dao. Mayroong 3,000 tao sa Daoist Palace. Kung gaano mo maiintindihan ay depende sa iyong pagkakataon. Kinausap ng matanda ang sarili, na ikanalito ni Yang Yiu. Sa sinabi ng matanda, tila itinuring niya silang mga disipulo ng Luofu Daoist Palace. Gayunpaman, interesado siya sa 3,000 tao sa Daoist Palace, ngunit hindi niya naintindihan kung ano iyon. Hindi niya maiwasang tanungin si Master Yun Changxi sa kanyang puso, ano ang sitwasyon ng matandang ito. Kabanata 689, 3,000 daw sa Dao Palace. Sayang, nakakaawa din siyang tao. Ang matandang ito ay ang labi ng isang sinaunang kaluluwa. Siya ay dapat na master ng Dao Palace noong siya ay nabubuhay pa. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, nandoon pa rin ang kanyang pagkahumaling, at nananatili pa rin siya sa Dao Palace. Nasasabi niya ang mga salitang ito, na siyang kinahuhumalingan niya sa kanyang buhay. Mabagal na sabi ni Yun Changxi. Ang labi ng isang sinaunang kaluluwa. Hindi kaya multo ang matandang ito? Tanong ni Yang Yiu na nanlalaki ang mga mata. Sa palagay ko, ngunit ang labi ng isang sinaunang kaluluwa ay hindi isang ordinaryong tao. Pagpasok mo mamaya dapat matalino ka. Ang sinaunang kaluluwang ito ay may malalim na pagkahumaling. Bagamat ito ay isang nalalabing kaluluwa, mayroon itong hindi maalis na pagkahumaling. Ang pagkahumaling na ito ay isang malakas na puwersa, na mas kakilakilabot kaysa sa kapangyarihan ng kaluluwa at hindi dapat maliitin. Mahinang sabi ni Yun Changxi. Posible bang gumamit ng magic? Tanong ni Yang Yiu.
Sinabi ni Yun Changxi sa isang pinigilan at pabago-bagong tono ng buhay, hindi lamang siya maaaring gumamit ng mahika, kundi pati na rin ang mahika ng kaluluwa. Ang isang malungkot na kaluluwa na may matinding pagkahumaling ay maaari pang mag-trigger ng ilang mga patakaran ng langit at lupa. Maaari niyang panatilihin ang kanyang pagkahumaling at ang kanyang kaluluwa ay immortal. Ang taong ito ay maaaring isang makapangyarihang tao sa kanyang buhay, o siya ay isang napakasamang tao. Nakinig si Yang Yiyo at tila ang natitira sa malungkot na kaluluwang ito ay pumukaw sa kanyang mga alaala. Na-curious siya at nagtanong, matanda, sa sinabi mo, mukhang marami kang alam tungkol sa ganitong uri ng sinaunang kaluluwa. Matagal na hindi nagsalita si Yun Changxi. Nang maisip ni Yang Yiyo na siya ay umalis o nakatulog, bigla niyang sinabi na may bahid ng kalungkutan, ang aking guro ay may isang matalik na kaibigan sa kanyang buhay na isang taong may walang kamatayang pagkahumaling. Sa kasamaang palad, nawala siya sa huli. Hehe, matanda, sino sa mga dati mong kaibigan ang babae? Pinakinggan ni Yang Yiyo ang kalungkutan sa mga salita ng matanda at nagbiro. Oo, isa siya sa ilang matandang kaibigan sa buhay ko, pero nakakalungkot lang na maling tao ang napili ko para ipagkatiwala ko sa kanya. Balang araw, ang Panginoon ko ay, kalimutan mo na ito, walang silbi na sabihin ito sa iyo, anak. Tandaan lamang na maging maingat sa pagharap sa mga taong may malalim na pagkahumaling sa mga sinaunang kaluluwa, at huwag masangkot. Nagbabala si Yun Changxi. Bakit? Tanong ni Yang Yiyo. Obsession ang wish ng buhay niya. Kung ikaw ay kanyang guguluhin, tiyak na hihilingin niya sa iyo na tulungan siyang tapusin ang kanyang hindi natapos na gawain. Kung hindi mo kaya, at least, habang buhay kanyang guguluhin, at ang pinakamasama, malalagay sa panganib ang buhay mo. Si Yun Changxi ay same time na nagbabala kay Yang Yiyo. Kung gayon mas mabuting lumayo ako. Narinig ni Yang Yiyo ang sinabi ng kanyang amo, at biglang tumindig ang ilang balahibo. Hindi niya maiwasang kiligin ng maisip niyang habang buhay na siyang gusot ng matandang multo. Nang si Yang Yiyo ay nakikipag-usap sa kanyang Panginoon, ang matandang lalaki sa tarangkahan ng palasyo ng monasteryo ay natapos na magsalita at nagsimulang humimok, sumunod ka sa akin sa palasyo ng monasteryo. Pagkatapos magsalita, kumaway ang matanda sa gate. Sa sumunod na sandali, bumukas ang tarangkahan ng palasyo ng monasteryo, at nauna siyang pumasok at nawala sa harap ng lahat. Sa sandaling ito, nagkatinginan si Linuo at ang iba pa at hindi nang ahas na pumasok sa Daoist Palace. Gusto nilang pumasok bago pa mabuksan ang gate, ngunit hindi sila nang ahas na pumasok pagkatapos mabuksan ang gate. Ang lahat ay dahil sa matanda na biglang sumulpot. Ang kanyang mga salita ay nagpagulo sa lahat. Paano sila naglakas loob na pumasok? Maraming tao talaga ang hindi nakakakita sa matandang ito na biglang sumulpot. Mas lalo silang naglakas loob na hindi pumasok ng madali. Sa pakikinig sa tono ng matanda, itinuring niya silang lahat bilang mga disipulo ng Luofu Palace, at ang kanyang mga salita ay parang isang master na pagtuturo. Ngunit alam ng lahat na naruroon na ang Luofu Daoist Palace ay nawala sa loob ng 10,000 taon. Paano nagkaroon ng mga disipulong Luofu? Lahat sila ay mga taong nagmamadaling pumunta sa Luofu Mountain. Direktang itinuring sila ng matanda bilang mga disipulo ni Luofu, at ang kanyang mga salita ay kakaiba rin. Kahit sino ay magkakaroon ng pagdududa. Ilang sandali, tumingin ang ilang tao kay Linuo. Si Linuo ay hindi rin sigurado sa kanyang puso. Hindi niya talaga makita ang matandang ito. Hindi siya makapag-isip kung papasok ba siya o hindi. Nakita ni Linuo si Yang Yiyo sa kanyang paningin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, handa na siyang tanungin ang opinyon ni Yang Yiyo. Kung bakit gusto niyang tanungin ang opinyon ni Yang Yiyo, hindi niya maipaliwanag ito sa kanyang sarili. Anyway, gusto lang niyang tanungin ang opinyon ni Yang Yiyo sa hindi malamang dahilan. Nang maglaon, naisip niya na baka ito ang espesyalidad ni Yang Yiyo. Sa pag-iisip ng mabuti, ito ay talagang espesyal. Nang ang lahat ay hindi makagamit ng mana, si Yang Yiyo ay nagkaroon ng 2 puppet at 2 espiritong hayop. Ang demonyong haring si Xiaobai ay nagkaroon ng kalamangan sa paglipad, hindi pa banggitin ang treasure hunting Martin. Kung sino man ang makakakuha ng mas maraming kayamanan dito, si Yang Yiyo kasama ang treasure hunting Martin ay tiyak na mauuna. Bilang karagdagan, ang 2 puppet ay may kalamangan sa puwersa. Kung talagang iisipin mo, mayroon si Yang Yiyo ng lahat ng pakinabang ng langit at lupa, at siya ang pinaka-espesyal sa lahat ng lahi. Maging si Linuo ay nadama na marahil sa pagkakataong ito ang pagpunta sa Luofu Dao Palace ay ganap na handa para kay Yang Yiyo. Bagamat ang kanyang cultivation ay isa sa pinakamataas sa lahat ng tao, pagkatapos na paghigpitan ang kanyang mana dito, ang tanging kalamangan niya ay nawala. At si Yang Yiyo ay parang tigre na may pakpak. May mapait na ngiti sa kanyang puso, naisip ni Linuo, bilang isang taong may mapa ng Luofu Dao Palace, tila kailangan ko pa rin ang tulong ni Yang Yiyo.
Bagamat iniisip niyang umasa sa iba, alam ni Linuo sa kanyang puso na kailangan niyang humingi ng pabor kay Yang Yiu sa isang tiyak na lawak mula ngayon. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Yang Yiu at sinabing, Kuya Yun, ano sa palagay mo? Pwede ba tayong pumasok sa pintong ito? Hindi masyadong inisip ni Yang Yiu ang tanong ni Linuo. Sa kanyang palagay, natural lang na pumasok. Sa katunayan, may mga panganib sa lahat ng dako, at hinahanap nila ang Luofu Dao Palace para sa treasure hunting at adventure, kaya walang dahilan para hindi pumasok. Bukod dito, hindi na umiral ang daan papasok, at ito ay isang espasyo ng pagkalipol. Kung hindi sila makalabas, tuluyan na silang makulong dito. Sa anumang kaso, kahit na hindi sila naghanap ng mga likas na kayamanan, kailangan nilang maghanap ng paraan. Siyempre papasok si Sister Lee. Kahit anong mangyari, simula nang pumasok tayo sa Luofu Mountain Gate, wala nang daan palabas. Ang espasyo dito ay tinatawag na silent space. Walang espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Sa kalaunan, ang ating tunay na lakas ay mauubos isang araw, at pagkatapos ay tayo ay mamamatay. Ang daan sa likod natin ay nawala, at kailangan nating maghanap ng daan palabas. Anuman ang mangyari, wala tayong paraan, at ang matandang ito ay talagang isang labi ng isang sinaunang kaluluwa, na mabuti o masama, sinabi lang ni Yang Yiu kay Linuo at sa iba patungkol sa sinabi sa kanya ng kanyang amo tungkol sa pagkahumaling sa sinaunang kaluluwa, upang si Linuo at ang lahat ay magkaroon ng babala. Pagkatapos, nakikinig sa sinabi ni Yang Yiu, kumikinang ang magagandang mata ni Linuo, at hindi niya maiwasang magtanong, Brother Yun, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Natural na hindi sasabihin ni Yang Yian kay Linuo na sinabi sa kanila ng kanilang amo, at malabo niyang sinabi, ang sekta ng aking Panginoon ay medyo lumang sekta, at talagang natutunan ko ang ilang mga lihim mula sa mga libro. Oh, casual na sinabi ni Linuo sa mahabang boses, hindi ko narinig na pinag-uusapan mo ang tungkol sa sekta ng iyong Panginoon, iniisip ko kung sino ito. Sa isip ni Linuo, si Yang Yian ay dapat na isang disipulo mula sa isang super sect sa Mountain and Sea Realm, kung hindi, paano niya malalaman ang napakaraming bagay? Dapat mong malaman na bilang karagdagan sa mga class eco ng mga kasanayan at mga katulad, ang ilang mga kakaibang kwento at mga lihim na kasaysayan sa mundo ng paglilinang ay napakahalaga din, at kadalasan ay kilala lamang ng mga makapangyarihang sekta. Sa isip ni Linuo at ng iba pa, sinamantala niya ang sitwasyon at itinuring siyang alagad ng isang sekta ng ilang sinaunang at makapangyarihang puwersa. Napangiti si Yang Yian sa kanyang puso, at may magalang na mukha, ikinumpas niya ang kanyang mga kamao sa langit at sinabi, ako ay isang disipulo ng Yunmen. Yunmen. Maraming tao, kabilang si Linuo, ang naguguluhan. Tila walang sinuman sa Mountain and Sea Realm ang nakarinig ng totoong Yunmen sect. Nang maglaon, naisip niya na ito ay dapat na isang nakatagong sekta. Ang ganitong mga nakatagong sekta ay natural na umiiraw sa Shanghai Realm. Kahit na si Linuo ay narinig na ang ilan sa kanila ay maaaring karibal sa banal na lupain ng sangkatauhan, ang Tiangong. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, maaari siyang magtanong ng higit pang mga katanungan, ngunit nagkaroon siya ng isang misteryo tungkol kay Yang Yiu. Pagkatapos mag-chat ng ilang salita, sinunod pa rin ni Linuo ang payo ni Yang Yiu at pumasok sa Shudao Palace. Hindi alintana kung may panganib o wala, ang lahat ay talagang walang paraan. Nanguna si Linuo at humakbang papasok sa pintuang kumikinang na pilak. Sa oras na ito, imposibleng makita ang sitwasyon sa loob, at walang nakakaalam kung ano ang nasa Shudao Palace. Tumango si Yang Yiu kay Ye Wuxian at sinundan siya sa gate. Siya. Subconsciously ipinikit ang kanyang mga mata sa nakasisilaw na pilak na liwanag, at pagkatapos ay nang maramdaman niyang nawala ang liwanag, idinilat ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at nalaman na hindi siya lumitaw sa looban gaya ng kanyang inaakala, ngunit isang malaking palasyo. Isang malaking bulwagan na may libu-libong metro kwadrado. Ang buong bulwagan ay puno ng puting jade pillars, mga 9 na talampakan ang taas at kapal, at niyakap ito ng 3 tao. Daan-daang tulad ng puting jade pillars ang sumusuporta sa buong bulwagan. Ang bawat haligi ng puting jade ay inukitan ng mga mapalad na hayop. Ang bulwagan ay puno ng mga rune, at ito ay parang pumasok sa isang mundo ng mga rune. May isang mataas na plataporma sa gitna ng bulwagan, kung saan may puting jade steel na may sinaunang salitang, tao, dito. Napuno ng grupo ng mga taong nagmumuni-muni sa harap ng estelo na ito ang buong bulwagan. Sa sandaling ito, ang matandang lalaki, o ang matandang may sinaunang kaluluwa, ay lumitaw sa harap ng steel na may salitang, tao. Wala pa ring ekspresyon ang mukha niya at sinabing, umupo na kayong lahat. Ito ay isang puting jade steel ng Taoism. Iniwan ito ng aking ninuno na si Luofu. Ito ay naglalaman ng panghabang buhay na pag-unawa ng aking ninuno sa tao. Bilang aking mga disipulong Luofu, sapat na ang swerte ninyo upang maunawaan ang Taoismo ng ninuno. Kung naiintindihan mo ang isa sa 3,000 tao, maaari kang ma-promote sa mas mataas na antas.
Kung talagang mauunawaan mo ang tunay na kahulugan ng Taoismo ng ninuno, maaari ka pang makapasok sa Liuli Palace. Kabanata 690 ang pagkahumaling ni Luofo Daojun. Nang sabihin ito ng matanda, nagkagulo ang lahat. Hindi nila akalain na ma-promote sila sa isang maliit na kaharian. Ang toksong ito ay nakamamatay sa mga nasa kasalukuyang antas ng nascent soul. Dapat mong malaman na napakahirap para sa kanila na ma-promote sa isang maliit na kaharian sa antas na ito. Ito ay hindi lamang sapat na oras at espiritual na enerhiya upang masira at mapabuti, ngunit nangangailangan din ng realm perception. Kung hindi man, hindi sila magsasapanganib na makarating sa Luofu Mountain, lalo pat makipagsapalaran sa hindi kilalang Luofu Dao Palace. Sa huling pagsusuri, ang lahat ay upang mapabuti ang kanilang lakas at paglilinang. At ngayon ang matanda ay talagang sinabi na ang pangunawa sa puting Jade Dao World Monument ay naglalaman ng panghabang buhay na paglilinang at pangunawan ng 3,000 ninuno ng Luofu. Kung nakakuha ka ng isang bagay, maaari kang ma-promote sa isang maliit na kaharian. Nahaharap sa gayong tukso, kakaunti ang maaaring manatiling kalmado. Totoo rin ito para kina Yang Yiyo at Li Nuo. Habang nagkakagulo pa ang lahat, ang matanda ay nagpatuloy sa pagsasabi, ang White Jade Dao text ay naglalaman ng mga cultivation insight ng 3,000 elder ng Luofu, kasama ang lifelong cultivation insight ng Luofu Patriarch, na siyang 3,000 Dao ng Luofu Daoist Palace. Kung mas naiintindihan mo, mas mataas ang iyong cultivation realm. Gayunpaman, tanging ang mga nakamitang kaliwanagan ng Luofu Patriarch ang maaaring makapasok sa Glazed Palace. Ang iba ay walang pagkakataon na makapasok sa Glazed Palace. Kung magkano ang maaari mong maunawaan ay depende sa iyong sariling kapalaran. Ang oras ay itinuturing na 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, ang mga makakaunawa sa tunay na kahulugan ng Luofu Patriarch ay automatikong papasok sa Glazed Palace. Ang Luofu Daoist Palace ay may 3 palasyo at 6 na courtyard. Ito ang sinabi ni Li Nuo. Ito ay naitala sa scroll ng balat ng hayop sa kanyang kamay. Bagamat alam nila, hindi nila maiwasang matuwa nang marinig ito ng personal ng matanda. Ang unang palasyo, ang Shudao Palace, ay mayroong cultivation insight, na maaaring mapabuti ang kaharian ng lahat. At paano ang pangalawang palasyo, ang Glazed Palace? Walang alinlangan na iniisip ng lahat na ito ay mas makapangyarihan kaysa sa Shudao Palace, at lahat ay umaasa na makapasok sa Glazed Palace. Ang mga mata ng lahat ay sabik, at pagkatapos natapos na magsalita ang matandang lalaki, agad silang naupo na naka-cross-legged para panuurin ang White Jade Dao text. Hindi nagmamadaling umupo si Yang Yiyo at panuurin at intindihin ang White Jade Dao text. Napaisip siya sa sinabi ng matanda sa kanyang isipan. Sinabi niya na may limitasyon sa oras para maunawaan ang White Jade Dao text, na tumagal ng 1 buwan. Ang pangunahing punto ay ang pagpasok sa pangalawang palasyo, ang Glazed Palace. Kailangang maunawaan ng isang tao ang mga cultivation insight na iniwan ng Luofu Patriarch bago pumasok sa Glazed Palace. Ang pag-unawa na ito ay nangangailangan ng pag-unawa sa katotohanan, ngunit hindi alam ni Yang Yiyo kung ano ang katotohanan. Kaya hindi nagmamadali si Yang Yiyo. Kailangan niyang mag-observe muna. Kung tutuusin, hindi naging madali ang pagpasok sa Glazed Palace. Nais din niyang pumasok, ngunit may mga takdang oras at kondisyon, kaya hindi siya makapagdesisyon ng padalos-dalos. Hindi pa huli ang lahat para pagmasdan at intindihin ito, kung hindi, sino ang nakakaalam kung magkakaroon ng pagkakataon. Sa isang kisap mata, lahat ay umupo upang panuurin ang White Jade Dao text, kasama sina Li Nuo at Ye Waxen. Sa una, lahat ay nakatitig sa White Jade Dao Wen Steel, ngunit nalaman ni Yang Yiyan na ang lahat ay pumikit pagkatapos manood ng wala pang 10 paghinga, at pagkatapos ay pumasok sa isang malalim na estado ng pagmumuni-muni. Mukhang naintindihan na nila ang mga cultivation insight ng White Jade Dao Wen Steel at may nakuha. Pagkalipas ng ilang minuto, nalaman ni Yang Yiyan na siya, si Daor at ang demonyong haring si Xiaobai ay naroon pa rin, at lahat ng nasa bulwagan ay pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni. Ang demonyong haring si Xiaobai ay tamad na nakahiga sa sulok ng bulwagan, at tila walang interes sa White Jade Dao Wen. Siyempre, ang mga salita at pananaw ng sangkatauhan ay walang silbi sa lahi ng demonyo. Tungkol sa Daor, siya ay palaging isang tao na hindi makaupo. Sa isang kisap mata, nakita ni Yang Yiyan si Daor na pumunta sa White Jade Dao Wen Steel, at pagkatapos ay hinawakan ng kanyang maliit na paa ang White Jade Dao Wen Steel. Pagkatapos, nang makita ang mga kilos ni Daor, magsasalita na sana si Yang Yiyan para pigilan si Daor na hawakan ito, tutal, kakaiba ang lugar na ito. Sino ang nakakaalam na bago niya ito mapigilan, nakakita siya ng isang flash ng puting liwanag sa White Jade Dao Wen Steel, at sa sumunod na segundo ay nawala si Daor. Daor, nagulat si Yang Yiyan at nagmamadaling pumunta sa White Jade Daoist na text para panuurin. Matapos maghanap sa paligid, wala siyang makitang bakas ng Daor.
Pagkatapos ay natukoy ni Yang Yian na si Daor ay dapat na pumasok sa puting Jade Daoist na teksto. Mayroon pa bang iba sa puting Jade Daoist na teksto? Sinabi ni Yang Yian sa kanyang sarili, at pagkatapos ay iniunat ang isang kamay upang hawakan ang puting Jade Daoist na teksto. Si Daor ay malamang na sinipsip sa puting Jade Daoist na teksto. Hindi alintana kung ang puting Jade Daoist na teksto ay kakaiba o hindi, kailangan itong subukan ni Yang Yian. Hindi niya kayang baliwalain si Daor. Nang hawakan ng kanyang kamay ang puting Jade Daoist text, biglang naramdaman ni Yang Yian ang isang malaking puwersa ng pagsipsip na paparating. Ang susunod na sandali ay lumitaw siya sa isang puting mundo. Tila siya ay nasa mga ulap, at ang tanawin ay ganap na puting ulap sa lahat ng direksyon. Isang maputi ang buhok na matandang lumitaw sa kanyang paningin, at ang kanyang walang kamatayang anyo ay napaka-elegante. Tungkol naman kay Daor, nasa paanan siya ng matanda sa sandaling ito, na parang natutulog. Nang makita ito, nagbago ang mukha ni Yang Yian, nanlamig ang buong katawan niya, at tumingin siya sa matanda ng may pagbabantay. Huwag kang kabahan, bata. Binigyan ko ang mink na ito ng kaunting benepisyo, ngunit hindi ko ito sinaktan. Mahinahong nagsalita ang matanda, na parabang alam niya ang iniisip ni Yang Yiyo. Nang marinig ang mga salita ng matanda, nagulat si Yang Yiyo. Hindi niya sinabi ngayon, bagkus ay nag-isip lang siya, at ang matanda ang sumagot. Sino ang matandang ito? Anyway, hindi siya ang kaparehong matandang lalaki na nahuhumaling sa sinaunang kaluluwa noon. Gayunpaman, matapos marinig ang sinabi ng matanda na si Daor ay ayos lang at binigyan si Daor ng ilang mga benepisyo, nakahinga ng maluwag si Yang Yiyo. Naramdaman din niyang stable na ang hininga ni Daor at walang nangyari. Hindi niya maiwasang magtanong, sino ka? Napabuntong hininga ang matandang nakaputi at sinabing, hindi ko alam kung sino ako. Sobrang tagal na at hindi ko na matandaan ang pangalan ko. Gayunpaman, lahat sila ay tinatawag akong Luofu Daojun, at ako rin ang nagtatag ng Luofu. Siyempre, hindi ito ang punto. Ang punto ay ikaw ang taong nakatadhana. Bilang karagdagan, mayroon talaga akong bakas ng pagkahumaling, na hindi magdudulot ng anumang pinsala sa iyo. Ang dahilan kung bakit hindi ito nawala ay dahil naghihintay ako sa pagpapakita ng taong nakatadhana, nang sabihin niya ito. Ang matanda o si Luofu Daojun ay huminto at sinabing, bata, dahil ikaw ang nakatadhana, pumayag ka sa isang kondisyon ng matandang ito, at bibigyan din kita ng magandang kapalaran, okay. Si Yang Yiyo ay nabigla lamang sa sandaling ito. Luofu Daojun. Ang nagtatag ng Luofu. Sa katunayan, siya ang nagtatag ng buong Luofu Mountain. Ayon kay Linuo, imposibleng ma-verify kung gaano katagal na ang Luofu Mountain. Gayunpaman, ito ay napakahaba, at si Luofu Daojun ay halatang isang walang kapantay na figure, kahit sa mundo ng bundok at dagat. Hindi inakala ni Yang Yiyo na makikita niya ang ninuno ng Luofu Mountain sa White Jade Dawen Monument. Bagamat bakas lamang ng pagkahumaling, tila may malayang pag-iisip pa rin ito. Hindi tulad ng pagkahumaling ng matandang lalaki na lumitaw sa tarangkahan ng Shudao Palace noon, nagsalita si Luofu Daojun ng may malayang kamalayan. Nang marinig ang sinabi ni Luofu Daojun na kung pumayag siya sa isa sa kanyang mga kondisyon, bibigyan niya siya ng kayamanan, na nagpasaya kay Yang Yiyo. Ang buong bundok ng Luofu ay sinasabing pag-aari ng taong ito, at ang yaman na ibinigay niya ay talagang pambihira. Gayunpaman, alam din ni Yang Yiyo na ang makakapagbigay kay Luofu Daojun ng mga kondisyon ay halatang pambihira. Ang susi ay kung magagawa niya ito. Nang lumaban sa tukso, sinabi niya, ano ba ang kailangan mong gawin ko, senyor? Tumawa si Luofu Daojun at sinabing, ikaw ay isang matalinong maliit na tao, at ikaw ay napaka-alerto. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang aking mga kondisyon ay hindi mahirap o simple. Depende kung seryoso ka. Kung seryoso ka, magtatagumpay ka. Ito ay palaging gagawin. 30,000 taon na ang lumipas hanggang ngayon, at hindi ko alam kung nandoon pa rin ito. Ang kondisyong hiniling ko sa iyo na sang-ayunan ay walang iba kundi ang paghahanap ng isang tao, ang paghahanap ng aking mga inapo. 30,000 taon na ang nakalilipas, nagil-inang ako sa yugto ng Mahayana, at kalaunan ay nagpunta sa Tianzan sa ilang kadahilanan, naiwan ang isang mag-ina sa Zhongshanzhou sa Mountain and Sea Realm. Pag-alis ko, nakalapon pa ang bata. Iyong mag-ina lang ang kamag-anak ko sa mundo, ang asawa at mga anak ko, na mga mortal din, hindi. Hindi ko akalain na mapuputol ang bloodline ko, na dati kong pagmamay-ari. Ngayon, ito ay naging isang malaking pamilya o nawala. Palagi kong namimiss ang aking asawa at mga anak sa secular na mundo, kaya iniwan ko ang matagal na pagkahumaling na ito, naghihintay na may pumasok sa White Jade Daoist Monument upang tulungan akong matupad ang hiling na ito. Ang iyong pagpasok ngayon ay ang iyong pagkakataon, at sana ay pumayag ka. Bilang kapalit, sasabihin ko sa iyo kung paano pumasok sa 3 palasyo at 6 na patio ng Luofu Daoist Palace. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ilan sa 6 na patio ang natitira.
Ang lahat ay nakasalalay sa iyong personal na pagkakataon. Bilang karagdagan, mayroong pinakamalaking lihim ng Mountain and Sea Realm. Sasabihin sa iyo ng paraan ng pagpasok sa Sky Slash. Tulad ng alam ng lahat, ang Mountain and Sea Realm Sky Slash ay isang Jedi, ngunit isa rin itong pinagpalang lugar. Alam lang ng mga tao na, ang Heaven Slash ay mahirap i-cross. Sa katunayan, walang nakakaalam na ang Heaven Slash ay ang Dragon Gate na humahantong sa isa pang malawak na mundo, ngunit walang sinuman ang nakabisado ang pamamaraan. Karamihan sa mga tao ay nakakaalam lamang na ang pagtawid sa Heaven Slash ay nangangailangan ng paglilinang ng Mahayana. Sa katunayan, ang out-of-body cultivation ay maaari ding tumawid sa Heaven Slash, ngunit wala silang paraan. Ako ay isang mapalad na tao na nagkataong alam ang pamamaraang ito. Ang Crossing the Heaven Slash ay ang tunay na mundo ng paglilinang. Saan man mayroong masaganang mapagkukunan ng pagtatanim, ito ang tunay na yugto para sa mga magsasaka. Hanggat mabisa mo ang paraan ng pagtawid sa Heaven Slash, maaari kang makapasok sa mundo ng paglilinang sa labas ng katawan na kaharian, at hindi mo na kailangang magsanay sa kaharian ng bundok at dagat hanggang sa makarating ka sa Mahayana bago ka makapunta doon. Sa ganitong paraan, makakamit mo ang mas mataas na tagumpay kaysa sa iba, at ang iyong hinaharap ay walang limitasyon. Wala akong requirement sa iba, basta how about you promise me to help you find my descendants, tapos sasabihin ko sa iyo ang paraan ng pagtawid sa Sky Slash. Maraming impormasyon ang sinabi ni Luofu Daojun, at nang hinihigop pa ito ni Yang Yiu, ang boses ni Master Yun Changxi sa kanyang isipan ay biglang tumunog, mabahong bata, ay pangako mo sa kanya na dapat totoo ang sinabi ng taong ito. Ayon sa kanya, ang Sky Slash sa mundo ng bundok at dagat ang dapat na daan patungo sa mundo ng paglilinang. Hanggat naabot mo ang yugto ng labas ng katawan, maaari kang pumasok sa mundo ng paglilinang ng maaga, sa halip na maghintay hanggang sa magsanay ka ng Mahayana. Ang Master ay maraming bagay na dapat gawin, at ang pagbabalik sa mundo ng paglilinang sa lalong madaling panahon ay ang pinakadakilang hangarin ng Master. Nang marinig ang sinabi ng Master, nagulat si Yang Yiu. Nagsalita ang matanda na may hindi pa naganap na kaseryosohan at nanginginig pa. Gayunpaman, naiintindihan ni Yang Yiu ang Master. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang immortal na katawan ay nawasak, at kailangan niyang bumalik sa mundo ng paglilinang sa lalong madaling panahon upang muling hubugin ang kanyang pisikal na katawan at makaalis sa Chenkun Pot. Ang malawak na daigdig ng paglilinang ay ang bayan ng Panginoon, kaya hindi katakataka na nasa sabik ang matanda. Bukod, ang mga kondisyon ni Luofu Daojun ay hindi malupit. Hanggat may dugo pa ang kanyang mga inapo sa mundo ng bundok at dagat, hahanapin niya sila, na hindi naman dapat mahirap. Okay, promise, senyor, pero kailangan mo akong bigyan ng clue ha. Kung hindi, hindi ko malalaman kahit na tumakbo ako dito, para sa kapakanan ng kanyang amo at sa likas na kayamanan ng 3 palasyo at 6 na patio ng Luofu Daoist Palace, kinailangan ni Yang Yiu na sumang-ayon sa Luofu Daoist Master. Matapos marinig ang pangako ni Yang Yiu, ang obsession o kaluluwa ni Luofu Daoist Master ay masayang nagsabi, syempre, sa katunayan, napakasimpleng hanapin ang aking mga inapo. May patak ng dugo ko sa Luofu Palace. Kung kukunin mo ang aking dugo, kung ikaw ay bumangga sa aking mga inapo, ang iyong dugo ay natural na umuungal. Hindi kita pahirapan. Kailangan mo lang gawin ang iyong makakaya para maghanap ng 3 taon. Kung hindi mo pa rin mahanap pagkatapos ng 3 taon, tretuhin mo na lang na parang wala. Kung nahanap mo ito, nag-iwan ako ng Luofu Treasure sa Luofu Palace, maaari mo itong ibigay sa aking mga inapo. Talagang hindi pinahirapan ni Luofu Daoist Master si Yang Yiu, at ang kondisyong ito ay ganap na katanggap-tanggap. Tumango si Yang Yian at sinabing, okay, senyor, makasigurado ka. Isinusumpa ko na pagkatapos kong makalabas, gagawin ko ang lahat ng lakas ko para hanapin siya. Tumango si Luofu Daojun at nagpasalamat sa kanya, maraming salamat. Pumunta ka rito at ituturo ko sa iyo ang paraan ng pagdaan sa 3 palasyo at 6 na patio ng Luofu. Nang marinig ito, gumawa si Yang Yian ng 1,000 hakbang, at pagkatapos ay iniunat ni Luofu Daojun ang kanyang kamay at itinuro ang mga kilay ni Yang Yian na parang kidlat. Biglang, maraming impormasyon ang lumitaw sa isip ni Yang Yian. Namamagang ulo, narinig ni Yang Yian si Luofu Daojun na nagsabi, natapos na ng obsesyon ng matandang ito sa wakas ang misyon nito. Little guy, magkikita tayong muli. Pagkatapos magsalita, ang obsesyon ni Luofu Daojun ay naging starlight at nawala sa paningin ni Yang Yian. Hindi nagulat si Yang Yian sa tagpong ito. Alam niya na hindi ang tunay na Luofu Daojun ang nawala, ngunit ang kanyang pagkahumaling, upang matupad ang kanyang hiling. Ngayon ito ay katumbas ng paglipat ng kanyang hiling o ang pagkahumaling sa kanyang puso sa kanyang sarili, kaya't normal na ang pagkahumaling ni Luofu Daojun ay mawala. Pagkaraan ng ilang sandali, nabawi ni Yang Yian ang kanyang kailanawan ng isip at natunaw ang impormasyong ibinigay sa kanya ni Luofu Daojun. Agad siyang napuno ng saya.
Pagtatapos ng kabanatang ito. Abangan ang susunod na kabanata.